Si Yamato ay ang isang smoking hot chad na tinatalo ng iyong babae tuwing gabi at madali niyang nakuha ang lahat ng buddies sa paaralan dahil lahat sila ay nahuhumaling sa kanyang glizzy. Gayunpaman pagkatapos niyang iwanan ang mga hotties sa kanyang roster para magkaroon ng seryosong relasyon sa isang chicks na kamukha ni Usopp at binubuli siya ng buong paaralan ngunit pinili pa rin niya ito. Nagsimula ang kwentong ito sa isang panaginip kung saan naalala ni May ang pagtataksil ng kanyang mga kaibigan mula sa nakaraan at sa huli ay nagising siya para sa paaralan. Pagkatapos maligo sumama siya sa kanyang ina sa almusal at mabilis na nagbihis bago lumabas. Sa istasyon ng tren ilang minuto isang grupo ng mga batang babae na pumapasok sa parehong paaralan ang nagsimulang mag-usap tungkol sa kung gaano siya kakaiba ngunit hindi niya sila pinapansin at patuloy na naghihintay hanggang sa dumating ang tren. Pagdating sa paaralan tumakbo siya sa isa pang grupo at nagsimula silang magtanong kung may sino mang lalaki na sinubukang subukan ang kanyang mga buto ng melon. Habang hindi rin niya pinapansin ang mga ito at papasok na sa klase isang pangit na humihinga ng bibig na nagngangalang Kenji ang yamakap sa kanyang kaibigang si Yamato isang matangkad gwapong alpha na halos magpakapangit kay Gojo. Naasar si Kenji sa kanya dahil hindi niya kinuha ang numero ng isang hottie na nakilala nila noong isang araw kaya sinabi ni Yamato na hindi niya ito nakita sa ganoong paraan. Noon lang isang body na nagngangalang Asami ang tumawag sa kanila kaya iniunat ni Kenji ang kanyang mga braso upang damhin ang kanyang mainit na mga tagagatas ngunit hindi niya ito pinansin at tumakbo sa mga bisig ni Yamato. Matapos sabihin na sinubukan niyang tawagan siya sa buong nakaraang gabi iminumungkahi niyang pumunta sa lugar ng karaoke minsan sa isang linggo at tumakbo. Pagkatapos ay nagbanta si Kenji na puputulan ang mga bola ni Yamato kung tumingin man ito sa kanyang direksyon ngunit ipinaalala sa kanya ni Yamato na siya ang hindi maaaring tumigil sa panaginip tungkol sa kanyang mga melon. Sinubukan ni Kenji na ipagtanggol ang sarili ngunit bigla niyang nabangga si May na pagkatapos ay sumulyap sa mukha nito na may masamang tingin at umalis. Na-curious si Yamato dahil hindi pa niya ito nakikita noon kaya ipinaliwanag ni Kenji kung paano talaga siya isang outcast na talagang ayaw makipag-usap sa mga tao. Habang papunta sila sa isang klase makalipas ang ilang sandali nakita ni Kenji ang dalawang sisiw na sinusubukang itago ang kanilang mga bonds at tumakbo ito para tingnang mabuti. Pagkatapos niyang sabihin sa kanila na ihinto ang pagtatangkang itago ang kanilang halatang pangangailangan para sa atensyon muli nila siyang hindi pinansin upang tumutok kay Yamato. Pagkatapos ay nakita niya ang isa pang sisiw na may mas mahabang palda at sinubukang hilahin ito pataas nang hindi namamalayan na si May Yamato iyon ay agad na naabutan upang pigilan siya ngunit naisip ni May na siya ang kilabot na nanliligalig sa kanya at sinipa siya sa hagdanan bago sumigaw. Sinubukan ni Kenji at ng mga babae na tingnan siya kung may sinira ba siya ngunit bigla siyang tumawa na parang naputol ang pagkakakonekta sa utak niya. Pagkatapos ng mga klase pumunta si May sa kanyang locker at nakahanap ng mga pananakot na tala mula sa mga fangirls ni Yamato bago siya nagpakita rin upang makipag-usap na ang kanyang kamay ay bogbog pa rin dahil sa sipa. Tinanong niya kung ano ang gusto niya kaya ipinaliwanag niya na si Kenji ang naghila ng kanyang palda at humingi ng paumanhin sa ngalan niya. Humihingi din siya ng paumanhin para sa kanyang kamay at sinubukang umalis ngunit pagkatapos ay inamin niya na kawili-wili siya. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit sinabihan siya nito na itulak ang interes sa kanyang mabahong mga cake at umalis upang pakainin ang isang kuting na naliligaw sa likod bahay. Habang nagsisimula siyang magtungo sa gate hinabol siya nito at tinanong kung maaari silang magpalitan ng mga detalye ngunit sa palagay niya ay sinusubukan nitong maging isang magalang na magnanakaw at tumanggi. Pagkatapos niyang magpaliwanag sinabi pa rin niya na hindi kaya isusulat niya ang kanyang numero at ibibigay ito kung sakaling gusto niyang makipag-usap. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang band-aid para sa kanyang mga pasa at sinubukan niyang magreklamo tungkol sa pagiging maliit nito kaya't inilabas niya ang isang buong rolyo at iniabot ito bago tumakbo. Pagkaraan ng ilang sandali nagsimula siyang magtaka kung bakit ang isang tulad niya ay biglang interesadong makipag-usap sa kanya at nagpa siya na ganap na iwasan ang pag-iisip tungkol sa pagsinta sa kanyang perpektong mukha. Makalipas ang ilang minuto pumasok siya sa kanyang part-time na trabaho at nagsimulang mag-set up ng hindi namamalayan na isang katakot-takot na customer ang sumusukat sa kanyang mga bond. Sa counter ilang sandali pa tinitigan niya itong mabuti at halos magtanong ngunit nagbago ang isip at umalis pagkatapos magbayad. Sa susunod na 2 araw patuloy niyang iniiwasan ang bawat pagtatangka ni Yamato na makipag-usap sa kanya hanggang sa itanong nito kung pareho ang pakikitungo niya sa lahat ng kanyang mga kaibigan.
Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang walang laman na listahan ng kontak upang ipakita sa kanya na wala siyang mga kaibigan at sinabing mas gusto niya ito dahil ang mga kaibigan ay pawang mga peking haters na naghihintay ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na kulay. Sinabi sa kanya ni Yamato na itigil ang pag-iisip ng ganoon dahil hindi lahat ay may lihim na motibo para sa pagkakaibigan, ngunit sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagiging walang muwang at tumakbo. Sa sandaling iyon nagpakita si Kenji kasama si Asami na nagsabing kailangan nilang pumunta sa lugar ng karaoke pagkatapos ng klase. Makalipas ang ilang oras natapos si Mei sa trabaho at nakita niya ang customer bago naghihintay sa labas kaya mabilis siyang nagsimulang maglakad pauwi habang dahan-dahan itong sumusunod sa likod niya. Sa isang tiyak na punto napagtanto niya na siya ay papalapit at tumakbo sa pinakamalapit na tindahan upang tawagan ang kanyang ina, ngunit pagkatapos ng ilang minuto na hindi nakatanggap ng tugon nagpasya siyang tawagan si Yamato na kasalukuyang nasa lugar ng karaoke kasama si Kenji at ilang mga babae. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon agad siyang tumakbo papunta sa tindahan at ipinakita niya sa kanya ang lalaki kaya kumuha muna siya ng ice cream para matulungan siyang magpalamig. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa balikat at inakay palabas para harapin siya. Nang makita niya si Yamato nabigla siya at sinubukang tanungin kung sino siya, ngunit bigla siyang umamin kay Mei at nagsimulang sumuso ng mukha sa kanya. Habang patuloy na nanunood ang walang hiyang PDAF nagsimula siyang gumamit ng dila at tinatitigan siya hanggang sa siya ay magsawa at umalis. Pagkatapos ay tinanong ni Yamato si Mei kung okay lang siya, ngunit nananatili siyang nagyelo sa pagkabigla dahil ang mga labi nito ang una niyang natikman. Kinabukasan nagpunta siya sa lugar ng karaoke kasama niya at sinubukan siya ni Asami na pumili ng kanta, ngunit tumanggi siya at patuloy na nakatitig sa mga labi ni Yamato. Bigla siyang lumapit para kantahin siya kasama niya, ngunit itinulak niya ang mikropono palayo, sinisira ang maaaring siya lamang ang kinunan sa isang regular na buhay. Habang pauwi inisip niya ang kanyang reaksyon pagkatapos ng halik at kung paano siya sinubukang humingi ng tawad pagkatapos na malaman na iyon ang kanyang unang halik. Pagkatapos niyang ipaliwanag kung gaano siya nagulat nang makitang nagpakita talaga siya, sinabi niyang lagi siyang magpapakita kung kailangan niya ng tulong at tinanong kung gagawin niya rin ito para sa kanya. Bago pa siya makatanggi ulit pinaalalahanan siya nito na mayroon na siyang numero at binuksan ang ice cream. Sa sandaling iyon pinigilan siya nito upang tanungin kung maaari silang maglakad pauwi at ginamit niya ang pagkakataon na mag-alok sa kanya ng pera para sa ice cream, ngunit sinabi niya na natanggap na niya ang bayad nang sumipsip sila ng kata sa bibig ng isa't isa. Sa isang panaginip kinabukasan nakilala niya ito sa istasyon para makasakay sila sa parehong tren at magpatuloy upang i-unlock ang master special ng Re sa buong biyahe. Pagkatapos magising mabilis siyang naghanda at tumungo sa paaralan kung saan ginulat siya nito sa mga locker bago sumama kay Kenji at sa isang grupo ng mga babae. Sa sandaling iyon nagpakita si Asami upang hilingin sa kanya at patuloy na nakikipag-usap sa kanya sa klase na parang bigla silang naging matalik. Pagkatapos niyang magyakan tungkol kay Yamato sinubukan niyang mag-alok kay Mei ng hairball, ngunit inagaw ito ni Kenji at patuloy siyang ginugulo umaasang mailapit niya ang kanyang mga melon sa kanyang sarili. Sa banyo pagkatapos diretsyong tinanong ni Asami si Mei kung natikman niya ang Magnum sausage ni Yamato, ngunit sinabi niyang naghalikan lang sila at sinabi ni Asami na hindi ito bagay dahil hindi siya ganap na pangit. Sa sandaling iyon dalawang sisiw ang pumasok at nagsimulang pagtawanan si Asami sa pagkakaroon ng napakalaking katok, ngunit ngumiti lang siya at nagsimulang maglakad palabas. Makalipas ang ilang minuto nakarating siya sa isang restaurant kasama si Mei na pagkatapos ay nagtanong kung paano siya madaling makitungo sa mga taong nagpapatawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Mei kung paano niya palaging kinakaharap ang mga haters dahil mas maagang hinunog ang kanyang mga melon kaysa sa karaniwang body. Noon ang mga lalaki sa klase ay palaging naghihintay para sa perpektong pagkakataon upang pagtawanan siya dahil dito, ngunit isang araw si Yamato ay nagpakita at lumingon sa mga talahanayan sa pamamagitan ng paglalantad sa mga lalaki sa pagiging closet creep na lihim na nagnanais na makakuha sila ng isang sisiw na may mga melon na tulad niya. Ipinaliwanag ni Asami na nagsimula ang kanilang relasyon noon kaya tinanong ni Mei kung may nararamdaman siya para sa kanya at inamin niya ito, ngunit sinabi niya na ito ay walang kabuluhan dahil madali niya itong hinalikan ng isang beses na nagparamdam sa kanya na hindi niya talaga siya gusto. Sinabi pa niya na malamang na kinakabahan siya sa mga batang babae na talagang gusto niya at sinabing ang tanging babae na hindi niya nahalikan sa paaralan ay ang sisiw na una niyang minahal. Mamaya ng gabing iyon sinubukan niyang isipin ang lahat, ngunit bigla itong tumawag para tanungin kung pupunta siya para sa isa pang karaoke night.
Nang banggitin niya na sasama siya sa mga babae sa parehong klase ng kanyang unang pag-ibig, tinanong ni May kung naruroon din siya at sinabi niyang oo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya na isang mukha sakang psycho at sinusubukang malaman kung bakit hindi niya hinahalikan ang kanyang unang pag-ibig, ngunit sinabi lamang niya na ginagawa niya ang gusto niya. Sa paaralan, kinabukasan sa wakas ay natagpuan niya ang sisiw na nagngangalang Area at nagtataka kung bakit napaka-espesyal nito sa kanya. Matapos mahuli ni Area ang kanyang pagtitig, umalis siya ngunit bumalik upang mag-espiya habang nakikipag-usap siya kay Yamato. Nahirapan ang kanyang covered stealth mission nang mahuli siya ng dalawang lalaki sa akto, kaya tumungo siya sa kwarto ng babae para magtago. Sa sandaling iyon, ang parehong dalawang batang babae noong una ay nagpakita at nagpatuloy sa pakikipag-usap tungkol kay Asami hanggang sa tumawa si May at nagtanong kung paano nila maaaring pagtawanan ang isang tao habang patuloy na pinipinta ang kanilang mga mukha tulad ng malalayong mga pinsan ni Pennywise. Makalipas ang ilang minuto, nahanap siya ni Yamato na may bastos na handprint sa kanyang mukha at tinanong kung nabuli siya, ngunit sinabi niyang isa lang itong masamang pagkahulog. Pagkatapos niyang lagyan ito ng band-aid at sabihing nag-aalala siya ngayon sa kanya, nagpakita si Asami at nag-aalala rin. Samantala si Kenji na kasalukuyang naglalaro ng soccer ay lumilingon sa paligid upang hanapin ang mga nolen ni Asami hanggang sa mapatay ng bola ang kanyang mga ilaw. Sa klinika, ilang sandali pa sinubukan ni May at Asami na magsaya sa piling ng isa't isa, ngunit ang mga bullying na clown ay nagpakita upang ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Habang sinasabi nila kay May na isipin ang kanyang negosyo sa susunod na pagkakataon at tanungin si Asami kung paano siya mabubuhay sa kanyang sarili sa kabila ng pagkakaroon ng sapat na gatas para sa isang maliit na nayon, nagpakita si Kenji upang ipagtanggol ang kanyang karangalan. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga half-baked brain cells ay nagdulot sa kanya na tumuon lamang sa kung gaano kahanga-hanga ang kanyang mga mega melon at iyon ay nagpapulalo lamang sa kanyang pakiramdam. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, sinubukan niyang humingi ng paumanhin, ngunit ginagamit ito ng mga maton para mas lalo siyang insultuhan na naging dahilan upang maging emosyonal siya at tumakas. Sinubukan ni Kenji na humabol, ngunit nauwi sa pagpapaliwanag kay May na hindi lang siya nagustuhan dahil sa pagkakaroon ng mega melon. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na mag-focus sa pagpapaliwanag kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa kanya, tumakbo siya at nakita siyang mag-isa sa isang silid-aralan. Pagkatapos ay pinigilan niya ito sa pag-alis at humingi ng paumanhin sa sinabi niya kanina bago sabihin na palagi niyang minamahal ang bawat bagay tungkol sa kanya. Sa parehong oras, nagsimulang magtaka sina Yamato at Arya kung bakit hindi siya nagpakita para magkasama silang pumunta sa lugar ng karaoke. Tinanong din niya kung nakita na nila si May, ngunit hindi pinansin ni Arya ang tanong at sinabing handa na siyang lumabas. Makalipas ang ilang oras, umalis si May habang naghuhugas ng bigas, kaya pumalit ang kanyang ina at pumasok siya sa kanyang silid bago siya i-text ni Asami na sinasabing lalabas siya kasama si Kenji. Sa oras na iyon, si Yamato ay nasa lugar ng karaoke kasama si Arya na pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang pagtakas sa paghalik at nagtanong kung mayroon pa rin siyang parehong damdamin na dati niyang naramdaman para sa kanya. Habang si May ay lumabas at nakikipagkarera upang marating ang lugar ng karaoke, si Arya ay humihingi ng halik kay Yamato at sinabing hindi siya makatatanggi kung madali niyang hinalikan ang pinakapangit na outcast ng paaralan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siyang mag-isa at nakita niyang nag-eespya si May, kaya lumapit siya para salubungin siya at tinanong niya kung bakit hindi kasama si Arya. Pagkatapos ay sinubukan niyang asarin siya dahil sa pag-stalk, ngunit pagkatapos ay tumalikod ito para umalis, kaya hinailan niya ito pabalik at hinalikan muli. Sa pagkakataong ito, itinulak niya ito pabalik at tinanong kung paano niya nagagawang mahalikan ang isang tao nang walang anumang nararamdaman. Habang sinusubukan niyang pigilin ang mga luha, isinandal siya nito sa dingding at pinakawalan ang pinaka-nakamamatay na kombinasyon ng mga halik habang sinasabing may nararamdaman siya para sa kanya. Nang makitang aktibo na ang kanyang panloob na mga pader, binibigyan niya ito ng kaunting espasyo para makahinga bago sumandal para sa pagtatapos ng paglipat. Sa paaralan ng sumunod na araw, pinagtatakpan niya ang ligaw na pusa at nagpakita si Yamato upang pag-usapan kung paano siya nagustuhan nito, ngunit hindi niya ito pinapansin, kaya tinanong niya kung bakit mukhang magaspang ang kanyang buhok. Habang sinasabi nito na malamang na kailangan itong putulin, muli agad itong nagtanong kung maaari niya itong sundan sa salon. Makalipas ang mga araw, tumakbo siya hanggang sa parke kung saan pinuri siya nito sa pagkakaroon ng sapat na bola para malate sa kanyang unang date.
Pagkatapos humingi ng tawad ipinaalala niya sa kanya na hindi talaga ito isang petsa ngunit naalala niya kung paano siya gumugol ng maraming oras sa pagsubok na pumili ng damit bago makita ng kanyang ina ang mga damit at magsuot ng isang buong palabas para lang batiin siya sa paghahanap ng pag-ibig. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yamato na si Kenji ay nasobrahan sa ecstasy matapos magpas siya si Azumi na lumabas kasama niya at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong. Hindi niya pinansin muli ang maliit na usapan para umalis ngunit hinayla siya nito pabalik at hiniling na tumambay dahil wala pa siyang reserbasyon sa salon. Nag-aatubili siyang sumang-ayon kaya sinabihan siya nito na pumili sa pagitan ng pelikula at karaoke ngunit nabigla siya tungkol sa pagiging nasa isang saradong espasyo kasama niya kaya sinabi niyang walang dapat ipag-alala dahil hindi na siya lalampas sa paghalik sa kanya. Noon lang napansin niyang pinag-uusapan ng lahat ng babae sa paligid kung gaano siya ka-hot para makipag-date sa kanya at biglang may dumating na recruiter para makipag-usap ngunit magalang siyang tumanggi at umalis kasama siya. Habang dumarami lang ang chismis huminto siya at nagtanong kung kadalasan ay marami siyang babaeng nanliligaw sa kanya at inamin niya ito kaya tinanong niya kung okay lang ba talaga siyang makasama ang babaeng bersyon ng Slenderman. Matapos sabihin na hindi siya tulad ng lahat ng iba pang gwapong snobs hinawakan niya ang kamay nito at ipinaalala sa kanya na opisyal na silang mag-asawa. Makalipas ang ilang sandali nakita sila ni Masashi at ng isa pang sisiw na nagngangalang Aiko na napansin ang kanilang magkadikit na mga daliri at na-curious. Nagtanong si Masashi kung gusto nilang gawin itong double date sa bowling alley at ipinaalala ni Mei kay Yamato na kailangan niyang magpagupit ng buhok ngunit iginiit ni Aiko kaya pumayag siya dito. Sa eskinita makalipas ang ilang minuto patuloy siyang nanlilisik upang malaman kung ano ang nakikita ni Yamato sa kanya habang sinimulan ni Masashi ang laro sa kanyang kumpletong kakulangan ng kasanayan. Nakuha ni Mei ang susunod na pagliko at tinanong ni Masashi si Yamato kung kaya niyang hawakan ng diretso ang bola na naging dahilan upang i-activate niya ang God Mode na pagkatapos ay ginagamit niya upang makakuha ng perpektong strike. Pagkatapos ng isang serye ng mga perpektong strike sinimulan siyang tretuhin ni Yamato na parang isang diyosa at sinubukan ni Masashi na gawin ang parehong kay Aiko ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik at hiniling kay Mei na kumuha ng mga inumin. Sa sandaling nasa vending machine nagsimula siyang magtanong tungkol sa relasyon nila ni Yamato ngunit sinabi ni Mei na halos hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari sa pagitan nila. Pagkatapos ay tinanong ni Aiko kung bakit siya narito kung hindi siya sigurado at ipinaalala sa kanya na mayroong hindi mabilang na mga sisiw na papatay para sa isang pagkakataon na makuha ang kanyang tubo. Matapos sabihin kay Mei na natikman na niya ang kanyang glizzy bumalik siya sa loob at sumunod si Mei ngunit pagkatapos ng isang napakatamad na pagbaril nagpasya siyang umalis. Sinubukan ni Yamato na habulin siya at pinigilan siya ni Aiko upang magpatuloy silang magkasama ngunit sinabi niya sa kanya na si Mei lang ang gusto niya at tumakas. Habang sinusubukan niyang hanapin siya bago bumuhos ang ulan sinabihan ni Masashi si Aiko na kalimutan ang tungkol kay Yamato dahil mayroon siya sa kanya ngunit sinabihan niya itong manahimik na lang para makapag-isip siya. Ilang taon lang ang nakalilipas siya ay nasa kanyang kalakasan at patuloy na hinihikayat ang kanyang mga kaibigan na makasama ang kanyang kasintahan noong panahong iyon. Ang kanyang pagkahumaling sa pagiging perpekto para sa kanya ay humantong sa isang pangit na impeksyon sa balat na patuloy niyang sinusubukang takpan hanggang sa araw na tinulungan ni Yamato na kunin ang kanyang salamin at sinabing maganda siya nang wala ang lahat ng maskara. Matapos malaman na niloloko siya ng kanyang nobyo humiwalay siya sa mga bisig ni Yamato at karaniwang bina-blackmail siya sa pagpalakpak sa depresyon mula sa kanya. Nagkaroon siya ng eating disorder para maging Juliet sa kanyang Romeo at sinisikap niyang maging babae mula noon. Habang si Masashi ay nagtataka kung paano niya nakilala ang gayong delusional na psycho narating ni Mei ang likod bahay ng paaralan upang tingnan ang ligaw na pusa at kalaunan ay natagpuan siya ni Yamato doon. Tinanong niya kung bakit siya umalis kaya naisip niya ang sinabi ni Aiko at nagtanong kung bakit siya ang pinili nito. Nakipaglaro muna siya sa pusa na ikinagulat niya at ipinaliwanag kung paano ito uminit sa kanya pagkatapos ng ilang pagbisita bago sabihin na may gusto siyang ipakita sa kanya. Napunta sila sa dati niyang paaralan kung saan dinala niya ito pabalik sa isang lugar na minsan niyang pinagbutas. Noon natakot siya sa lahat ng bully sa klase at nagpasya siyang makisama sa pagiging gwapong mabait na lalaki para walang mapili sa kanya. Nang magsimulang mabuli ang kanyang matalik na kaibigan sumama siya sa iba pang klase upang iwasan siya at kinausap lamang siya ng pribado hanggang sa araw na lumipat siya ng paaralan upang takasan ang lahat ng panliligalig. Pagkatapos nito inilabas niya ang kanyang mga pagkadismaya sa dingding at nagsimulang kaputin ang kanyang sarili.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ang talagang hindi sapat dahil ipinagpatuloy niya ang pagiging gwapong mabait na lalaki upang maiwasan ang mga problema. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni May na tiyak na mayroon siyang magagandang katangian na nagpapanatili sa kanyang mga kaibigan. Inamin din niya ang pagnanais na magtiwala sa mas maraming tao sa halip na magtago at pinuri siya nito sa pagiging sapat na matatag upang manatiling tapat sa kanyang sarili kahit na kinasusuklaman siya ng mga tao dahil dito. Matapos sabihin na ang sipa sa hagdanan ang nagpabilis ng tibok ng puso niya, humingi siya ng permiso bago humalik. Makalipas ang ilang minuto sa wakas ay tumila na ang ulan kaya nagsimula na silang lumabas at napagtanto niyang huli na ang lahat para magpagupit, ngunit sinabihan siya nito na pag-isipang palakihin ang kanyang buhok dahil magiging maganda ito. Samantala si Aiko na katatapos lang mag-alis ng laman ng mga mani ni Miss Ashe ay nagpa siya na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para kay Yamato. Sa paaralan noong sumunod na Lunes ibinigay niya ang jacket na ibinigay sa kanya at pinonan niya ang kanyang kamay para sa regalo. Habang ang mukha nito ay nagiging sanhi ng pagbaha sa kanyang panloob na mga dingding, naalala niya ang sinabi ni Aiko bago nakita na gumawa siya ng isang katugmang pulse heiress bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ilang sandali pagkatapos nito narinig ni Aiko ang karaniwang pinag-uusapan ng lahat tungkol sa pagkinang ni May pagkatapos niyang makipag-hangout kasama si Yamato. Pumasok si May at nilagpasan ng isang lalaking nagngangalang Hayakawa na tinitigan siyang mabuti bago tumakbo papunta kina Yamato at Kenji. Tinanong niya si Yamato kung gusto niyang tumambay ngunit nabigla si Yamato dahil matagal na siyang hindi nakakarinig mula sa kanya. Kaya inamin ni Hayakawa na gusto lang niyang makita si May, ang isang sisiw na nagngangalang Mihiro na biglang tumalon sa kanyang likod at nagtanong kung siya ay libre sa Sabado para makapag-bust sila ng isang mataba na magkasama. Pagkatapos niyang madaling pumayag dito, umalis siya at ipinaliwanag niya sa mga lalaki na ginagawa nila ito kung kailan nila gusto. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yamato na makipagkita muli kay May kaya nangako siyang tanungin siya at hahanapin siya sa isang hiwalay na pasilyo sa ibang pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na inatake niya ang isang guro dahil sa pagtatangka niyang kunin ang kanyang pulse heiress at hinalikan niya ang kanyang kamay para sa pagprotekta sa kanilang pag-ibig, ngunit siya ay nahihiya at sinampal siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Hayakawa at sinabing ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya na magkaroon ng mga bagong kaibigan. Samantala sinabi ni Hayakawa kay Aiko ang tungkol dito at tinanong kung maaari rin siyang sumama, ngunit tumanggi siya at patuloy na iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan para lang makuha ang kahoy ni Yamato. Pagkaraan ng araw na iyon nakipagkita si Hayakawa kay Mihiro na pagkatapos ay itinuro ang katotohanan na siya ay nasa parehong antas ng Yamato kung itinigil niya ang pagpasa ng kanyang magic stick sa lahat ng humiling nito. Pagkatapos niyang sabihin na si Yamato ay natatakot lamang na hawakan si Kitty na parang isang tunay na lalaki, sinabihan niya itong ihinto ang pagproyekto ng kanyang mga isyo at magambala sa isang tawag mula sa simp na niloloko niya ito. Kinabukasan nahanap niya si Yamato para magtanong tungkol sa kanilang mga plano at sinabi ni Yamato na libre lang si May sa weekend kaya agad niyang kinansela ang appointment ng cream pie kay Mihiro. Pagkalipas ng mga araw sa wakas ay nakilala niya ito at nag-alok si Yamato na hatiin ang bayarin sa kanya, ngunit sinabi niyang wala itong problema at sinisikap niyang gawing parang sirang beta si Yamato. Nang makitang walang pakialam si May, itinanong niya kung nahihirapan siyang makipag-usap sa mga tao kaya sinabi ni Yamato na palagi siyang ganoon at natatanggal ang braso nito habang patuloy niyang pinupuno ang kanyang mukha. Ikinwento ni Yamato kay Hayakawa ang lahat tungkol sa kanyang walang kaibigan malungkot na buhay kaya nag-alok siya na ipakilala siya sa dalawang babae at hiningi ang kanyang mga numero. Noon lang nakatanggap si Yamato ng tawag kaya sinenyasan siya ni Hayakawa na umalis na kalokohan niyang ginawa para sagutin ang telepono. Pagkatapos ay sinabi ni Hayakawa kay May na siya ay talagang naging mas maganda, ngunit sinabi niya na walang talagang nagbago sa kanyang buhay maliban sa kanyang relasyon kay Yamato. Biglang nagtanong si Hayakawa kung gusto ba niyang sumikat pa at sumandal para sabihing makakatulong siya na gawin siyang pinakamasama sa paaralan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng pinakamakulit na hakutuan na pasayahin si Yamato. Tumugon siya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang telepono at pagtanggal ng numero nito bago binayaran ang pagkain at sinabing ayaw niya sa mga walang hiyang kilabot na tulad niya. Pagkatapos niyang umalis, bumalik si Yamato at nagtanong kung ano ang nangyari kaya kumilos si Hayakawa na parang nagpasya siyang umalis, ngunit pagkatapos makita ang pera na iniwan niya, napagtanto niya na may nangyari at tumakbo siya palabas para hanapin siya. Habang patuloy niyang sinusubukan ang kanyang linya, lumabas si Hayakawa at nagtanong kung bakit siya naaabala gayong isa pa lang itong sisiw na madali niyang palitan.
Pagkatapos ay binasag ni Yamato ang kanyang mukha gamit ang isang pangit na krus, hinawakan siya sa kwelyo at sinabi na si Mei ay hindi tulad ng mga walang hiyang asarol na pinapalakpak niya bawat linggo. Sa paaralan sa susunod na linggo sinubukan niyang hanapin siya sa klase ngunit sinabi ng mga babae na hindi nila siya nakita kaya umalis siya nang siya ay umalis sa silid ng kababaihan. Nang maglaon sinabi ni Hayakawa kay Aiko ang lahat tungkol sa pangit na suntok na ginawa niya at sinabing may problema sa kanya ngunit sinabi niyang masyado siyang tanga para makitang sineseryoso niya ang kanyang mga relasyon. Habang papaalis siya naasar siya at nagtanong kung bakit nahuhumaling siya sa kanya kaya ipinaliwanag niya kung gaano kaiba si Yamato sa mga walang kwentang kilabot na nakakasama niya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Hayakawa na itigil ang pag-iisip na siya ay sapat na mainit para tawaging body dahil halos sinira niya ang kanyang katawan para sa isang lalaki na hindi magseseryoso sa kanya. Si Mei na narinig ang kanilang buong pag-uusap ay lumakad upang sabihin kay Aiko na si Hayakawa ay talagang isang maduming slob na kumakain na parang ang kanyang utak ay nasa prehistoric era pa. Agad niyang hinawakan ang kwelyo nito para takutin siya ngunit nanindigan siya kaya tinulak niya ito sa lupa at umalis. Matapos makabangon muli si Mei tinanong ni Aiko kung bakit sinusubukan niyang maging isang bayani kaya ipinaliwanag niya kung paano niya kinasusuklaman ang mga bully at pinuri si Aiko sa kakayahang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Natarante si Aiko at sinabihan siyang huminto sa pag-arte na parang naiintindihan niya ngunit pagkatapos ay sinabi ni Mei na talagang hinahangaan niya siya dahil lagi siyang natatakot na makasama ang mga tao hanggang sa tinulungan siya ni Yamato na mapagtanto na hindi ito masama. Sinabi pa niya na handa na siyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig at nakita ni Aiko na siya ay talagang seryoso kaya sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil Yamato dumped kanyang traumatized cakes matagal na ang nakalipas. Pagkaalis niya nakita ni Mei si Yamato na naglalaro ng pusa at humingi siya ng paumanhin sa ginawa ni Hayakawa ngunit sinabihan niya itong kalimutan ang tungkol doon at tinanong niya kung talagang pumalakpak siya kay Aiko. Matapos umamin dito at sabihing ayaw niyang mabaliw siya sa sakit ng puso ipinangako niyang hinding-hindi niya ilalagay ang kanyang lapis sa anumang pantasa maliban sa kanya. Sa halip na ang karaniwang freakout hinailan niya ang kanyang kamay para halikan at hinawakan siya nito para sa isang mainit na yakap. Pagkalipas ng ilang araw nakahanap si Mei ng isang inabandonang kuting sa isang parke at sinabi kay Yamato na hindi niya ito maiuuwi dahil mayroon na sila nito. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil malamang na isang kanlungan ng hayop ang magliligtas dito ngunit sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagiging walang pakialam dahil ang kuting ay halatang stressed out. Makalipas ang ilang oras si Mei ay nakatanggap ng tawag mula kay Yamato na nagpatuloy upang humingi ng tulong dahil naubos na ng kuting ang lahat ng kanyang gatas at nagsuka ng isang buong hiwa ng sashimi. Pagkatapos sabihin sa kanya na gupitin ito sa mas maliliit na laki tinutulungan din niya itong magsimula sa pagsasanay sa potty at pinasalamatan niya siya pagkatapos. Sa paaralan sa susunod na araw ipinakita niya kina Kenji at Asami ang mga larawan ni Kuro at pareho silang nagbubukas ng antas ng kilabot na nagsimulang makaapekto kay Mei na sinusubukang tamasahin ang kaunting kapayapaan at katahimikan. Sa pag-uwi noong hapong iyon huminto siya para pasalamatan siya sa pagsama kay Kuro at humingi ng paumanhin kung nararamdaman niyang pinilit siya nitong magdesisyon ngunit sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil mahal niya talaga si Kuro at gusto niya itong ampunan. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari siyang pumunta sa kanyang lugar kasama ang kanyang pusa si Marshmallow para magkaroon siya ng playdate kasama si Kuro at pumayag siya. Sa kanyang silid mamaya ang katotohanan ng kanyang desisyon sa wakas ay tumama kaya galit na galit siyang naghanap ng isang bag para sa Marshmallow. Sa Sabado na iyon nakarating siya sa mansyon na tinitirhan niya at sinubukan niyang akayin siya ngunit pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na babae na si Nagi upang sunjitin siya dahil sa hindi paglalagay ng pagkain sa mangkok ni Kuro. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang overdressed stickman kaya ipinakilala ni Yamato si Mei na pagkatapos ay sinubukan siyang batiin. Matapos tanungin si Yamato kung bakit siya nakikipag-date kay Walmart Zendaya bumalik siya sa loob at humingi ng tawad si Yamato kay Mei. Habang dinadala siya nito sa kanyang silid inubos ni Nagi ang isang pie na iniluluto niya tulad ng pagpindot ni Yamato sa kanyang mga dingleberry sa likod ni Mei. Natakot siya nang mapagtanto niyang maaari niyang pilitin ang kanyang pusa na kumalat ngunit nangako itong hindi gagawa ng anumang bagay na hindi niya gusto at lumukso sa sopa. Pagkatapos ay sinubukan niyang sumama sa kanyang ngunit napadpad at dumapo sa kanyang hita. Agad niyang sinubukang gumalaw ngunit hinailan nito ang kanyang mga flatboard na cake sa kanyang magnum at sinabihan siyang manahimik upang ma-enjoy niya ang kanyang pabango.
Matapos siyang tulungang mag-relax, sinabihan niya itong simulan ang pagtawag sa kanya sa kanyang unang pangalan at sinabing hindi na siya makapaghintay na marinig niyang sabihin ang tatlong magic words. Sa sandaling iyon pumasok si Nagi upang ihain ang kanyang pie at natatakot na makita silang magkasama kaya sumigaw siya para sa isang tao na dumating upang iligtas ang kanyang kapatid mula kay Mei Yamato. Pinatahimik siya at ipinaliwanag ang sitwasyon ngunit tumanggi siyang makinig at sinabi kay Mei na hindi niya ito tatanggapin bilang kanyang babae. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Yamato na humingi ng tawad o bumalik sa kanyang silid kaya ibinaton niya ang kanyang pinalamanan na kuneho sa kanya at tumakbo palayo. Pagkatapos kunin sinabi niya kay Mei na nagsimula siyang maging spoiled brat halos 6 na buwan na ang nakakaraan nang bigla siyang umiwas sa paaralan. Noon ang kanyang mga kaibigan ay palaging nagmamakaawa na tumambay sa kanyang lugar ngunit pagkatapos ay gagawin siyang isang pribadong chef habang naglalaro sila at iniiwan siya sa anumang seryosong pag-uusap. Isang araw sinabi niyang hindi sila makapunta dahil may mga kamag-anak siyang nagpapakita kaya napagpasyahan nilang sipain siya sa grupo ng kaibigan dahil hindi na siya kapaki-pakinabang sa kanila kaya nagsimula siyang lumaktaw sa paaralan upang maiwasan ang mga ito. Di nagtagal binili niya ito ng stuffed bunny para hindi na siya mag-isa. Nang natapos na ang kwento ng paghikbi kinagat ni Mei ang pie at nabigla sa kung gaano ito kasarap at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yamato na si Neji ay talagang isang Gordon Ramsay wannabe. Sa sandaling iyon tumawag si Kenji at hiniling sa kanya na kunin ang isang bagay kaya ipinangako niya kay Mei na babalik siya kaagad at mabilis na umalis dala ang kanyang bisikleta. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagsisikap na pigilan ang mga pusa sa pagklapong ng utak ng isa't isa naisip niya si Nagi at pumunta sa kanyang silid upang ibalik ang pinalamanan na kuneho. Sinabi niya sa kanya na ang cake ay kamangha-mangha at nagtanong kung mayroon siyang iba pang mga interes maliban sa pagluluto kaya hinayla siya ni Nagi sa loob upang makita ang kanyang handmade na koleksyon ng mga stuffed animals. Nagsimulang magliwanag si Mei kaysa sa bawat hukbo ng K-pop sa planeta ngunit sinabihan siya ni Nagi na magpahinga dahil madali niyang matututunan ang parehong mga kasanayan sa YouTube. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mei na minsan ay sinubukan niyang maghurno ngunit naputol ang ngipin ng kanyang ama sa kanyang mga cookies ng kamatayan. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Nagi na itigil ang paglalagay ng kanyang kakulangan ng talento sa kuneho kaya ibinalik niya ito at sinabi ni Nagi na ito lang ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mei na talagang sinusubukan niyang magkaroon ng mga bagong kaibigan at tinanong ni Nagi kung hindi sapat ang pagkakaroon ng kanyang mainit na kapatid kaya ipinaliwanag ni Mei na noon pa man ay kinasusuklaman niya ang ideya ng pagkakaroon ng mga kaibigan dahil sa isang nakaraang pagtataksil. Sinabi rin ni Nagi na kinamumuhian niya ang lahat at hindi na siya magkakaroon muli ng mga kaibigan ngunit pagkatapos ay sinabi ni Mei sa kanya kung paano siya tinulungan ni Yamato na mapagtanto na hindi lahat ay walang pusong freeloader. Sinabihan pa niya si Nagi na laging subukan at makipagkaibigan dahil tiyak na may isang taong kapareho niya ang interes at pareho silang tumitig sa bintana hanggang sa maalala ni Mei ang mga pusa. Sa kabutihang palad natutunan nila ang isang hindi marahas na paraan upang mabuhay ng magkasama kaya binigyan siya ni Nagi ng isang pinalamanan na teddy upang hiwain ang karne ng baka at agad na sinimulan siya ni Mei. Makalipas ang ilang sandali bumalik si Yamato at humingi ng paumanhin sa pagtagal bago niya makita silang natutulog na magkasama. Sa isang photoshoot sa susunod na linggo ang isang mainit na modelo na nagngangalang Megumi ay nagsisilbing mukha na mas mahusay kaysa sa Aqua ngunit ang mga editor ay nagsimulang talakayin ang pagkuha ng isang lalaking hottie upang purihin ang kanyang kagandahan. Samantala patuloy na sinusubukan ni Yamato na matutunan kung paano alagayin ang tuwid na pusa at halos mawala ng daliri sa proseso. Matapos sabihin sa kanya ni Mei na huwag mag-alala dahil hindi pa siya lubusang napupuot sa kanya nakatanggap siya ng text mula kay Nagi ngunit sinabing mula ito sa kanyang ina kapag nagtanong ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-set up ng isa pang hangout para sa kanilang dalawa ngunit tumanggi itong gumawa ng ilang trabaho at humingi ng paumanhin. Matapos sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito pumasok siya sa loob kung saan tinambangan siya nina Asami at Kenji ng isang sorpresang yakap. Ipinaalala niya sa kanila na wala siya sa tatlong paraan ngunit sinasabi nila sa kanya na magpahinga dahil nasa sabik lamang silang ipakita ang kanilang pagmamahal. Habang nagsisimula ng sumakit ang kanyang utak mula sa cringe fest tiningnan ni Mei ang text at nakahanap ng recipe para sa mga cupcake na ginawa niya noong weekend. Sinabi sa kanya ni Nagi na ito ay isang napakadaling recipe ngunit natanggap na niya na maaari lamang siyang maghurno ng lason kaya hiningi ni Nagi ang kanyang numero at nangakong ipapadala ang pinakamadaling recipe.
Pagkatapos ng klase sinabi sa kanya ni Yamato ang tungkol sa relasyon nina Kenji at Asami habang pauwi sila at inamin niyang gusto niya ang paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa. Minsan sa junction na pinakamalapit sa kanyang lugar tumalikod siya para umalis ngunit hinayla siya nito pabalik para yakapin at tinanong kung bakit hindi pa rin siya nito tinatawag sa pangalan nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya ay masyadong kinakabahan para sa hakbang na iyon kaya ipinangako niya na magtitiis hanggang sa siya ay handa na. Pagkaraan ng araw na iyon nagsimula siya sa recipe mula kay Nagi ngunit pagkatapos ay bumalik ang kanyang ina kaya sinubukan niyang itago ito. Nakalimutan niya na ang mga itlog ay hindi matatalo at tinutokso siya ng kanyang ina dahil sa wakas ay ginagawa niya ang kanyang kakulangan ng talento para lamang sa isang lalaki. Sa paaralan kinabukasan tinawagan ni Megumi ang isang matandang kaibigan mula sa paaralan ni Mei upang magtanong tungkol dito habang papasok siya at biglang naging pinakamainit na pangunahing karakter. Agad na tumakbo si Kenji para sabihin kay Yamato ngunit hindi niya kilala kung sino ito kaya kinaladkad siya ni Kenji sa hagdanan para makitang mabuti ang perpektong mukha nito. Pagkalipas lang ng ilang minuto napapalibutan siya ng mga walang kwentang NPC nerds na sumusubok na makipagpalitan ng impormasyon kaya sinabi niyang puno na ang memorya ng kanyang telepono at nangako na ibibigay sa kanila ang kanyang numero sa susunod. Habang ang mga batang babae ang pumalit at humihingi ng mga tip sa pangangalaga sa balat tulad ng ilang espesyal na losyon na maaaring gamutin ang kanilang mga karumal-dumal na mukha napansin ni Mei ngunit patuloy na tumungo upang tapusin ang isang gawain. Pagkatapos ng klase pinahinto ni Megumi si Yamato sa labas ng gate na pagkatapos ay nagsabing gusto niyang maging babae niya dahil nahulog siya sa mukha nito sa unang tingin at gusto niyang lambingin ito. Pagkatapos ay inaangkin niya na hindi magbibigay ng lumilipad na third kung mayroon na siyang babae at hinawakan ang kanyang braso upang simulan ang kanilang bagong buhay bilang ang pinakamainit na mag-asawa sa planeta. Ngunit huminga siya ng malalim at sinabing hindi siya mahuhuli na patay sa pagitan ng kanyang walang kwentang mga cake. Natigilan siya sa gulat kaya humiwalay siya at tumakbo papunta kay Mei para sabay silang maglakad pauwi. Kinabukasan nagpalabas siya sa pasilyo upang humingi ng tawad sa hindi pagseryoso sa kanyang relasyon at tinanong si Mei kung maaari silang maging magkaibigan. Pagkatapos niyang mag-atubili na sumang-ayon humingi rin ng tawad si Yamato sa pagiging medyo malupit sa kanya. Nagtanong si Kenji tungkol sa mga detalye ng nangyari ngunit tumanggi si Megumi na pag-usapan ito at sinabihan siyang tanungin si Yamato. Sa pag-uwi pagkatapos tinanong ni Yamato si Mei kung bakit hindi siya nakikiusyoso tungkol dito at sinabi niyang dapat man lang siyang magtanong tungkol sa mga bagay na tulad niyan. Kinaumagahan nakita siya ni Megumi kasama si Isami at sinabing wala siyang ideya kung saan ang kanyang susunod na klase. Sa sandaling iyon nagpakita si Yamato kaya sinabihan siya ni Isami na ipakita ito sa kanya. Sinubukan niyang makipagkita muna kay Mei ngunit sinabi ni Megumi na nauubusan na sila ng oras kaya umalis na sila at sinimulan silang tretuhin ang buong paaralan tulad ng ilang siglo. Ginagamit ni Megumi ang pagkakataong iyon para sabihin kay Yamato na sinusubukan ng kanyang ahensya na kumuha ng bagong modelo at siya ang magiging perpektong opsyon ngunit sinabi niyang hindi siya interesado. Nang gabing iyon natapos si Mei sa paggawa ng isang batch ng cookies at gumamit ng martilyo upang matiyak na hindi ito isa pang overbake na bato. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso upang makita kung nakuha niya ang lasa at napagtanto na wala pa rin siyang pagkakataon na makakuha ng isang tradisyonal na alpha. Sa takot na baka ito lang ang kanyang panlasa sinubukan niyang pakainin ang marshmallow ngunit pagkatapos ng isang mabilis na singhot tumakbo siya para sa mahal na buhay. Sa klase sa susunod na araw sinabi ni Yamato kay Kenji na plano niyang tulungan ang ahensya ni Megumi para sa kanilang susunod na photoshoot dahil hindi pa rin sila nakakahanap ng lalaking modelo na magre-recruit. Pagkatapos magmakaawa sa kanya nina Kenji at Asami na ay tinanong din nila si Mei kung gusto niya itong makita kaya itinago niya ang kanyang insecurity at tinanggap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Megumi na kailangan niyang makipagkita sa mga tauhan ng ahensya pagkatapos ng paaralan ngunit sinabi niya na maaaring maging problema iyon dahil karaniwan siyang umuuwi kasama si Mei bago pa man makapagtanong si Megumi. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil hindi naman sila laging magkasamang umuwi. Sa pag-uwi pagkatapos ng mga klase nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano sila palaging magkasama kamakailan at nagsisisi na walang sapat na mga bola upang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Sa studio ng ahensya kinabukasan tinapos ni Megumi ang kanyang make-up at ipinakita sa kanila bago lumabas din si Yamato at nahihiya habang patuloy na pinupuri ni Kenji at Asami ang kanyang hitsura.
Matapos aprubahan ni May ang hitsura, sinimula na nila ang shoot, ngunit habang sinasamantala ni Megumi ang bawat pagkakataong gumiling sa kanyang magic stick, nadurog ang puso niya at nagsimula siyang umiyak. Sa istasyon ng tren kinaumagahan, narinig niya ang dalawang batang babae na nag-uusap tungkol sa kung gaano kaganda ang hitsura ni Yamato sa magazine at sinusubukang ipagwalang bahala ito, ngunit ang labis na glazing ay nagpapatuloy sa paaralan na naging sanhi ng kanyang isip na patuloy na naglalaro sa paraang pareho silang kamukha ni Kim at Kenny bago ang diborsyo. Sa klase makalipas ang ilang minuto, nagpatuloy si Asami sa pag-uusap tungkol sa kung gaano siya kaganda at humihingi ng opinyon sa kanya, kaya sinabi niyang maganda siya. Habang nagpapakita rin si Aiko upang pag-usapan kung gaano siya naging sikat, maingat na pinapanood ni Megumi habang tinatanong niya si May kung maaari silang umuwing muli ng magkasama. Pagkatapos ng mga klase, agad siyang nagsimulang lumabas, ngunit pinigilan siya ni Aiko at tinanong kung ganoon na ba siya kahumaling kay May bago ibalik ang isang tala na minsan niyang ibinigay sa kanya. Sa sandaling iyon, humihingi si Megumi ng ilang oras niya at nagtapos sa pagtitipon ng buong squad sa klase ni May para sabihin sa kanila na gusto niyang patuloy itong magmodelo para sa kanyang ahensya. Sinabihan siya ni Kenji at Asami na tanggapin, ngunit ipinaalala niya sa kanila na hindi niya talaga nagustuhan ang ideya ng pagiging isang full-time na modelo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Megumi na siya ay babayaran katulad ng isang opisyal na modelo at maaaring mag-quit kung kailan niya gusto, kaya humingi siya ng opinyon kay May. Muli itinago niya ang kanyang kawalan ng kapanatagan at sinabihan siyang tanggapin dahil maaaring ito ay isang pagkakataon na makapagpabago ng buhay, kaya pumayag siya. Habang nagpasya silang lahat na maglakad pauwi, iminungkahi ni Kenji na mag-party dahil magiging abala sina Megumi at Yamato sa mga darating na araw, kaya iminungkahi ni Megumi na pumunta sa isang karaoke spot. Pagkatapos ay ipinaalala ni Asami sa kanila na si May ay parang poloka na nanganak, kaya sinabihan niya silang magsaya nang wala ang kanyang nakakadismaya na si Yamato na gustong makasama siya. Kinabukasan ipinagpatuloy ni Asami ang pagsasabi kay May tungkol sa perpektong mukha ni Megumi at nakita niya itong nakaupo sa isang bench kasama si Yamato. Habang nakikita rin niya itong naglalakad sa mga bintana, sinabihan siya ni Megumi na mag-focus, ngunit dalawang chicks mula sa kanyang fanbase ang nagpakita sa kanya ng personal sa unang pagkakataon. Pagkatapos niyang makipag-usap sa kanila, pinuri siya ni Yamato sa paglalaan ng oras para sa kanyang mga tagahanga at ipinaliwanag niya na lahat ito ay bahagi ng pagiging pinakamainit na nilalang sa planeta, bago sabihin sa kanya na tumuon sa mga aralin sa pagmomodelo na sinusubukan niyang ibigay sa kanya. Sa panahon ng tanghalian, huminto si Yamato sa klase ni May upang sabay silang kumain, kaya sinubukan niyang tawagan si Asami at ang iba pa, ngunit pinigilan siya nito upang sa wakas ay magkaroon sila ng oras na mag-isa. Ang mga hotties na nahuhumaling sa kanyang glizzy pagkatapos ay sinubukang kunin ang kanyang atensyon, kaya dinala niya siya sa bubong. Pagkatapos niyang buksan ang kanyang food box, na curious siya tungkol sa kanya, ngunit sinubukan niyang magtago at naipit sa proseso. Sa halip na eye-popping ang kanyang cherry ng Ultimate Missionary Slam, umatras siya at nagtanong tungkol sa cookies na ginawa niya. Sinabi niya sa kanya na tinulungan siya ni Nagi sa recipe, kaya sinubukan niyang tikman ito, ngunit kinaladkad niya ito at kinain lahat bago nangakong gagawa ng isang batch na hindi lasa ng mga tubo ng syrup. Pagkatapos ng mga klase sa susunod na araw, ipinakita sa kanilang lahat ni Megumi ang isang bagong hanay ng mga larawan mula sa isang shoot, ngunit sa pagkakataong ito ay napapagod si May sa peking interes. Pagkatapos ng mga klase, ipinangako ni Yamato na i-text siya bago sumakay sa tren kasama si Megumi, na pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa paghiwalay sa kanila. Habang patuloy silang nag-uusap, patuloy na ginagawa ni May ang kanyang cookies at sabik na naghihintay sa text na ipinangako nito sa kanya. Makalipas ang ilang oras, natapos sila sa photoshoot at nagsimulang umuwi, kaya sinubukan ni Yamato na i-text si May, ngunit sinabi sa kanya ni Megumi ang tungkol sa pagkaing ginawa niya kanina at tinanong niya kung gusto niyang pumunta at tulungan siyang tapusin ito. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa kanyang lugar, kaya tumingin siya sa paligid at inamin na nabigla siya sa paparating na Vogue model lives na parang nakatakas lang siya sa homeless shelter. Pagkatapos magpanggap na gusto niya ang simpleng pamumuhay, pinaghain niya ito ng pagkain at tinanong niya kung paano siya nagkakaroon ng napakaraming gulay, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa bukid ng kanyang lola at kung paano niya gustong gumawa ng sarili niyang pagkain para makatipid. Nakuha niya ang pangalawang plato habang pinag-uusapan niya kung paano nakakasira ng damdamin ang pamumuhay mag-isa at nagtatanong kung maaari pa siyang pumunta pagkatapos ng trabaho para kumain kasama niya.
Nang maglaon sa gabing iyon sa wakas ay nakuha ni May ang text mula sa kanya at sinubukang tanungin kung bakit niya ito na-late ngunit nagbago ang isip niya sa huling sandali upang maiwasan ang drama. Sa paglipas ng mga araw patuloy niyang ginugugol ang lahat ng kanyang oras kasama si Megumi hanggang sa puntong nagsimulang mapansin sina Aiko at Asami. Pagkatapos niyang haburin ang kanyang bracelet para sa isang shoot nagsimulang maunawaan ni May kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga isyu sa pagtitiwala ngunit ang patuloy na pagkilos tulad ng simpleng text na ipinapadala niya gabi-gabi ay sapat na upang mapanatili ang kanyang kitty juice. Sa class days later ikinwento ni Asami kung paano naging masyadong abala si Yamato para sa lahat mula noong sumali siya sa ahensya at naputol ang huling kordon na humahawak sa puso ni May. Kaya't bumangon siya at dahan-daang naglakad palabas nang magpakita si Aiko. Sinubukan niyang makakuha ng kaunting espasyo sa pasilyo ngunit pagkatapos ay pinag-uusapan ng dalawang batang babae ang tungkol sa pag-alis ni Yamato sa lugar ni Megumi at ipinahayag kung gaano sila kasaya na sa wakas ay nakikipag-date siya sa isang kapwa hottie bago makita si May at tumakbo palabas. Agad na tumibok ang kanyang puso sa bilis ng tunog at tinawag siya ni Asami kasama si Aiko upang tanungin kung gusto niyang lumabas ng magkasama. Nang makita niyang sinusubukan niyang panasan ang mga luha lumapit si Asami upang tanungin kung ano ang problema ngunit patuloy niyang sinasabi na wala ito kaya hinawakan siya ni Aiko sa shirt at sinabihan siyang huminto sa pag-arte na parang desperadong mahina kung hindi niya kayang angkinan ang tunay na bumabagabag sa kanya. Matapos sampilan si Aiko inamin ni Asami na alam niyang nahihirapan si May mula nang magpakita si Megumi at humingi ng tawad sa isang yakap para aliwin siya. Natapos niyang sabihin sa kanilang dalawa kung gaano ito kahirap at sinabing hindi na siya nagtitiwala sa kanya dahil wala siyang sinabi tungkol sa pagpunta sa lugar ni Megumi. Matapos sabihin ni Asami na masama rin ang pakiramdam niya kapag nakikipag-usap ang mga babae kay Kenji sinabi ni Aiko sa kanila na hindi palaging masama ang pagiging mapaghinala dahil hindi niya mabilang ang bilang ng mga lalaki na nanloko sa kanya. Sinabi pa niya kay May na gumawa ng isang bagay upang ipakita kung gaano siya kaseryoso kay Yamato sa halip na manatili sa bakod at maghintay ng ilang himala. Pagkatapos ng pep talk naghintay si May hanggang sa mapuno ang mga pasilyo at dumiretso sa Yamato bago hilahin ang kanyang kurbata at sumandal para sa isang mapusok na halik. Makalipas ang ilang segundo ay umatras siya at nakita niya ang mga luhang pinipigilan niya. Sinubukan niyang tumakbo paalis ngunit pinigilan siya nito upang tanungin kung maaari silang muling maglakad pauwi. Pagkatapos ng mga klase hawak-hawak niya ang kamay niya habang magkasama silang naglalakad ngunit iniisip niya kung ano ang maaaring gawin niya kay Megumi at halos hindi tumugon sa anumang sasabihin niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang huminto sa isang parke at sinabi sa kanya na si Kuro ay lumalaki ng husto kamakailan upang makita kung iyon ay magiging interesado sa kanya ngunit siya ay patuloy na nagbibigay ng parehong malumanay na tugon. Hindi niya pinapansin ang mga palatandaan at pinag-uusapan kung gaano kasarap ang magkaroon ng ilang oras na mag-isa para masabi nila sa isa't isa ang anuman. Halos magtanong siya tungkol sa gabi-gabi niyang tambay sa lugar ni Megumi ngunit nagsimula siyang magyabang tungkol sa kung paano niya gustong ipagpatuloy niya ang pagmomodelo kaya sinabihan siya nito na gawin ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na sinuportahan niya ang kanyang pagmomodelo at hinawakan ang kanyang mga kamay bago sinabing ayaw niyang sunggaban niya ang kanyang kahoy tulad noong isang araw sa kanyang lugar. Nahihiya siya at sinabihan siya na itigil ang pag-iisip na siya ay isang unhinged creep na tulad niya ngunit nakakatuwang iyon kaya binitawan niya ang kanyang mga kamay at nagpas siyang umuwing mag-isa. Naglalakad siya pauwi sa mas emosyonal na sakit kaysa dati at nagpa siya ang kanyang ina na magpalipis ng gabi sa pag-iisip tungkol sa kung anong face mask ang magiging mag-aayos sa kanyang kapangitan kaya umalis siya upang mag-isa sa kanyang silid. Sa klase kinaumagahan nag-aalala sina Aiko at Asami dahil sa eyebags niya kaya ibinigay ni Asami ang isang espesyal na limitadong edisyon na susi at sinabi sa kanya na ibinigay din ni Kenji ang isa kay Yamato. Pagkatapos ay tinanong ni May kung ang theme park sa likod ng susi ay magiging masaya para sa mga mag-asawa at tinutokso siya ni Asami sa pagsisikap na maging perpektong babae na naging dahilan upang sa wakas ay mapangiti siya. Di nagtagal pagkatapos noon tiningnan niya ang kanyang telepono para sa isang text mula kay Yamato ngunit pagkatapos ay nakita ni Megumi ang susi at tinanong kung siya ay tumutugma kay Yamato bago sabihin na sila ay isang mahusay na mag-asawa at lumakad ng may ngiti na mas peke kaysa sa Nike Tech na nakuha mo para sa Pasko.
Pagkaraan ng ilang sandali tinanong ni Kenji si Yamato kung bakit hindi niya suot ang keychain at habang nagsisimula sila ng isang mapagkaibigang pagtatalo tungkol dito si Mei ay nakarating sa pintuan at narinig ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang panayam kung saan inamin ni Mei na gumugol ng dekalidad na oras tuwing gabi kasama ang kanyang Prince Charming. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang sarili sa isang ligaw na pusa sa likod bahay ngunit pagkatapos hindi mahanap ito iniimpake niya ang kanyang mga gamit para umalis. Sinubukan ni Asami na sundan siya ngunit sinabi niyang gusto niyang hawakan ang kanyang mga isyu ng mag-isa at umalis. Pagkatapos ay sinabihan ni Aiko si Asami na bigyan siya ng puwang para ay proseso ang kanyang nararamdaman at iminumungkahi na sabay kaming bumisita sa isang panaderia. Nang maglaon sa araw na iyon tinawagan ni Aiko si Yamato para ipakita sa kanya ang panayam at sinabi sa kanya na iniisip ngayon ng lahat sa paaralan na itinapon niya si Mei para basagin ang mga flat bonds ni Megumi gabi-gabi. Nagulat si Yamato at sinabing walang nangyayari sa pagitan nila ni Megumi ngunit sinabi ni Aiko na hindi ito mahalaga dahil hindi niya magugustuhan kung pupunta si Mei sa isang lugar ng random dude gabi-gabi nang hindi sinasabi sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ang kanyang pagkakamali tumakbo siya upang hanapin si Mei na kasalukuyang nasa parke na nagtataka kung bakit hindi siya nagtanong tungkol kay Megumi bago siya umalis noong isang araw. Makalipas ang ilang minuto tinawagan ni Megumi si Yamato para ipaalala sa kanya na may photoshoot sila sa loob ng ilang oras ngunit sinabihan niya itong kanselahin at patuloy na hinahanap si Mei. Samantala kararating pa lamang niya sa panaderia na ikinagulat ng kanyang amo kaya ipinaliwanag niya na wala nang magawa. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa isang locker upang maghanda para sa trabaho hinanap ni Yamato ang kanyang bahay at hiniling siya sa pamamagitan ng kampana ngunit sinabi ng kanyang ina na wala siya kaya tumakbo siya muli. Nang nagsisimula pa lang siyang maglinis ng tray pumasok ang isang wannabe bad boy at kumuha ng 2 treat bago nilapag sa counter. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang keychain at agad na hinawakan ang kanyang kamay para itanong kung bakit pa siya nakakita ng ganoong bihirang bagay. Pagkatapos niyang magbanta natatawag siya ng pulis umatras siya at humingi ng paumanhin bago siya binigyan ng history lesson tungkol sa pagkahumaling niya sa keychain. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang ibigay ito sa kanya at sinabing hindi siya susuko sa pagkuha nito ngunit pagkatapos ay naalala niya na mayroon din si Yamato at tumanggi. Naiwan na walang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo humingi siya ng paumanhin sa pagiging matindi muli at sinabing nag-e-enroll siya sa paaralang pinapasukan niya bago umalis. Kinagabihan umalis si Mei sa panaderia at patuloy na naghihintay ng abiso sa text message mula kay Yamato hanggang sa tumulo ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinubukan niyang pigilan ang mga luha ngunit ang pulse erase na ginawa niya sa kanya ay hindi sinasadyang napunit na nag-trigger ng mga flash ng pagbabago ng kanilang relasyon. Habang ibinababa niya ang kanyang bag na may pagkatalo sa kanyang mukha sa wakas ay nakita siya ni Yamato at nasagasaan. Matapos mahabol ang kanyang hininga nakita niya ang mga luha at niyakap siya hanggang sa humiwalay ito at ipaliwanag kung gaano karaming stress ang kanyang nararanasan habang iniisip siya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa hindi niya napansin kung gaano kasakit ang nararamdaman niya at nanunumpa na wala siyang ginawa kay Megumi bago nakita ang pulse erase. Habang siya ay umuyuko upang kunin ang mga butil sumama siya sa kanya at ang kanyang malungkot na tingin ay naging sanhi ng kanyang pagluha kaya niyakap siya muli upang humingi ng paumanhin para sa pagkakaroon ng parehong bagay sa utak bilang isang prehistoric na unggoy. Sa paaralan sa susunod na araw sinabi ni Yamato kay Megumi ang tungkol sa kanyang desisyon na huminto sa pagmomodelo para makasama niya si Mei. Siya ay nabigla at nagtanong kung talagang ibibigay niya ang kanyang isang tiket sa pagiging isang at sinasabi niyang hindi siya interesadong magkaroon ng mas maraming pera kaysa kay Elon Musk kung nangangahulugan ito na hindi niya kayang mahalin ang kanyang babae. Pagkatapos ay nahanap niya si Mei sa likod bahay kasama ang pusa at pinasalamatan niya ito sa pag-aayos ng pulse erase bago humiling na umuwing muli kasama niya. Pagkatapos nilang mag-usap nahanap niya si Asami na kasama si Aiko at humingi ng paumanhin sa palaging pag-aalala sa kanila sa kanyang mga isyu ngunit sinabihan siya ni Aiko na huwag mag-alala at nangakong tutulungan siya kung may kailangan siya. Sa sandaling iyon nagpakita si Megumi upang tanungin si Asami kung gusto niyang sundan siya sa isang shoot ngunit ipinaalala sa kanya ni Aiko na mayroon na siyang plano kay Kenji kaya magalang siyang tumanggi. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Megumi na huwag mag-alala tungkol dito at tumakbo upang hanapin ang susunod na walang isip na NPC na magagamit niya upang gawing mas maganda ang kanyang miserableng buhay.
Nagtanong si Aiko kung napansin nila kung gaano siya kapik at sinusubukan pa rin ni Asami na ipagtanggol siya kaya itinuro ni Aiko kung paano niya tuluyang hindi pinansin si Mei ilang minuto. Bumalik si Mei sa klase at napagtanto na gusto pa rin ni Meguyuni ang kanyang lalaki ngunit nagpa siya siyang patuloy na ipaglaban ang kanilang relasyon. Samantala si Kenji at Yamato ay nakaupo sa bench para sa karaniwang pag-uusap at halos hindi napapansin si Meguyuni na patuloy na nakatitig kay Yamato at nagtataka kung bakit pinili niya ang mahinahon mapagmahal na sisiw kaysa sa isa na malinaw na may mga problema sa tatay. Sa pag-uwi pagkatapos ng klase tinanong ni Yamato si Mei kung bakit siya nagsusumikap sa pag-aayos ng pulse heiress kaya ipinaliwanag niya kung paano ang suot nito ay nakakaramdam siya ng napakalapit sa kanya sa lahat ng oras. Makalipas ang ilang sandali nakarating na sila sa kanyang trabaho ngunit nakita niyang hindi pa ito handang magpaalam kaya nagpa siya siyang magpalipas ng oras sa isang kalapit na tindahan para mas matagal silang magkasama pagkatapos niyang umalis sa trabaho. Pagkatapos niyang pumasok sa loob nagsimula siyang maghanap ng tindahan at nakita siya ni Masashi na pagkatapos ay nagtanong kung handa na siya para sa isang gabi ng karaoke. Tinanggihan niya ang alok na ipagpatuloy ang window shopping kaya tinanong ni Masashi kung ano ang binibili niya ngunit napansin ni Aiko kung ano ang aktwal na nangyayari at pinaabot ang kanyang pagbati kay Mei bago hilahin si Masashi palayo. Nang si Yamato ay nakahanap ng tindahan at nagpas siyang bigyan ng regalo si Mei dumaan si Kei sa tindahan gamit ang kanyang bisikleta at pumasok sa panaderia upang mamili. Habang nag-iimpake si Mei ng kanyang order hiniling niya muli ang keychain ngunit tumanggi siya kaya tinanong niya kung alam niya ang tungkol sa kapangyarihan nito. Nang mapagtanto na halos wala siyang alam tungkol dito sinabi niya sa kanya na may kapangyarihan itong panatilihing nakatali ang magkasintahan sa isa't isa magpakailanman. Curious siya sa reaksyon nito kaya tinanong niya kung may boyfriend na siya at sumama rin sa chat ang may-ari ng tindahan para marinig ang tungkol sa buhay pag-ibig ni Mei. Sa oras na matapos siya umuulan ngunit dumating si Yamato na may dalang payong at sinabi sa kanya na huwag mag-abala sa paghingi ng tawad dahil matagal na siyang nagugutom sa kanyang atensyon. Makalipas ang ilang minuto nakarating na sila sa kanyang lugar at sinimulan niyang hilingin na tumira siya sa labas ng bayan para makapaglakad sila ng mas matagal pagkatapos ng klase. Pagkatapos niyang sabihin gusto rin niyang makasama siya ng mas maraming oras nakita niyang nabasa ang shirt nito at nag-alok na gamitin niya ang dryer sa loob. Napadpad siya sa kanyang silid ng walang sando at patuloy niyang pinuprotektahan ang kanyang mga mata mula sa kanyang pin-8 na abs habang tinutokso siya nito upang itago kung gaano talaga siya kahihiyang nararamdaman. Nakita niyang muli ang bracelet at naalala niyang ibigay ang red along binili niya kanina. Habang binubuksan niya ito at nakahanap ng singsing sinabi niya sa kanya na nakakuha talaga siya ng isang pares para magkaroon sila ng isa bilang mas malakas na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Pinasalamatan niya ito ngunit tinanong niya kung bakit tinatawag pa rin siya nito sa kanyang apelyido. Kaya inamin niya na kinakabahan siya at nagpa siya siyang tumulong sa isang yakap. Gamit ang pagkakataong iyon naamoy niya ang kanyang pabango at bigla niyang naalala na matagal nang hindi nalilinis ang kanyang tubo kaya itinulak siya nito para humawak ng negosyo. Pagpasok pa lang niya umuwi ang kanyang ina at patuloy siyang tinatawagan bago siya nakitang nakaupo na parang takas habang nagkukunwaring tulog. Makalipas ang ilang minuto sinubukan niyang gawing komportable ito sa hapagkainan ngunit patuloy itong humihingi ng paumanhin sa pagbaluktot ng kanyang abs sa harap ni Mei hanggang sa itanong nito kung bakit niya ito nililigawan. Ang tanong sa simula ay nabigla sa kanya ngunit pagkatapos niyang maingat na ipaliwanag ang lahat ng bagay na nagpa-inlove sa kanya pinasalamatan niya siya dahil nariyan siya para kay Mei at pinasalamatan din niya ito sa hindi pagtawag sa mga pulis. Pagkatapos ay inihatid siya ni Mei sa labas at pinasalamatan siya sa pagiging magalang sa kanyang ina bago sila magbahagi ng madamdaming yakap. Sa paaralan sa susunod na araw nakita ni Asani ang singsing sa kanyang telepono at nagsimulang kumilos na parang nabubuhay siya sa perpektong kwento ng pag-ibig. Sa sandaling iyon dumaan si Megumi kasama ang kanyang mga fangirls at pilit na itinago kung gaano siya nalungkot na makitang masaya si Mei at napansin ng kaibigan niyang si Momoko. Sa paglipas ng mga araw ang parehong cycle ay patuloy na umuulit hanggang sa araw na si Kai ay tuluyang nag-enroll at pumunta sa grupo sa bench para bumati kay Yamato. Pagkatapos ay nakita niya ang pangalawang keychain na nakasabit sa kanyang bulsa at tinanong si Mei kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na boyfriend niya si Yamato bago pumasok sa loob. Pagkatapos ng klase tinanong ni Mei si Yamato kung paano sila magkakilala sa daan patungo sa kanyang trabaho kaya ipinaliwanag ni Yamato na si Kai ang pinakamatalik na kaibigan na ipinagkanulo niya taon na ang nakakaraan.
Tinanong din niya kung paano siya nakilala kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkagumon sa mga cake bago sila makarating sa panaderia. Makalipas ang ilang sandali nagpakita si Kai gaya ng dati at sinabi ni Mei sa kanya na nalaman lang niya ang tungkol sa relasyon nila ni Yamato. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano siya aktwal na bumalik upang maghayganti sa kanyang mga nambo-bully ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang pag-iisip na ito ay magpapagaan sa kanya dahil siya ay nabully din at kamakailan lamang ay natutunan na bumuti ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang puso para sa mga bagong relasyon. Nagpasya pa rin siyang gawin ang mga bagay sa kanyang paraan kaya nag-aalok ito sa kanya ng sample ng bagong cake na sinusubukang ilabas ng panaderia at binati siya ng swerte. Pagkaalis na alala niya ang lalaking ginawa siyang ashtray at mabilis na bumalik sa paaralan para tambangan siya. Nang makita niya ang kanyang mukha sinasadya niyang mabangga siya ngunit mabilis na humingi ng tawad ang maton at tumakbo nang hindi man lang siya nakilala. Pagkatapos ay tumatagal siya ng ilang oras upang isipin ang lahat at naalala ang sinabi ni Mei bago subaybayan si Yamato at sinabing gusto niya siya. Nang maglaon ng gabing iyon nakita ni Nari si Yamato na tumitingin sa website ng theme park at nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanya ngunit tumanggi siya at sinabing ito ay para sa isang espesyal na araw kasama si Mei sa rooftop ng paaralan sa susunod na araw. Nagulat si Asami nang marinig na nahihiya pa rin si Mei sa pakikipagrelasyon para sabihin kan-inuman sa klase. Habang sinusubukan niyang kumbansihin siya nagpakita si Kai kaya pinasali siya ni Asami sa kanilang pag-uusap at kadalasang pinag-uusapan nila ang tungkol sa theme park habang si Megumi ay palihim na nakikinig. Pagkalipas ng ilang minuto nahanap niya si Kai sa hallway at nagkataon na nag-alok sa kanya ang isa sa kanyang mga tagahanga ng isang espesyal na pambalot ng regalo na may mga espesyal na item mula sa theme park. Pagkatapos nilang umalis tinanong siya ni Kai kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng mga walang isip na NPC na gagawin ang lahat ng gusto niya ngunit pinaglalaroan niya ito para magmukhang inosente at inaalok sa kanya ang buong balot ng regalo. Tuwang-tuwa siyang tinanggap ito ngunit pagkatapos ay hinampes siya sa ulo at sinabing mali ang isuko na lang ang isang bagay mula sa isang fan na naniniwala sa kanya. Pagkatapos ay inamin niya na hindi niya talaga gusto ang theme park kaya tinanong niya kung bakit siya nag-act para sa mga babae ngunit hindi niya pinansin ang tanong at ibinigay ang mga tiket sa parke. Muli tinanong niya ito kaya inamin niya na gusto lang niyang mapalapit kay Yamato sa pamamagitan niya at sinabing haharapin niya ito ng mag-isa bago umalis. Ilang sandali pa nakasalubong niya si Asami at nag-alok na tumulong sa kanyang mga kahon bago nagtanong kung maaari silang tumambay tulad ng dati. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain patuloy silang nag-uusap hanggang sa makita ni Megumi si Mei na naglalakad palapit sa kanila at pinapunte si Asami sa ladies room kasama niya. Pagkatapos ng mga klase pagkatapos ay pinahinto niya si Yamato sa kanyang locker at hinayla siya sa tabi para sabihin na narinig niya si Kai na nagpaplanong isama si Mei para makipag-date sa theme park. Sinabi sa kanya ni Yamato na malamang na hindi niya naintindihan ang pinag-uusapan nila ngunit tiniyak niya sa kanya na totoong nangyari ito at sinabing gusto lang niyang bantayan siya. Kinabukasan nakita siya ni Mei sa hallway ngunit hindi niya ito pinapansin at pinag-iisipan pa niya ang sinabi ni Kai noong isang araw. Samantala nakita ni Momoko si Megumi na nakangiti sa klase at sinubukang itanong kung bakit ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon kaya tinanong ni Momoko kung siya ay bipolar o nahihirapan lang ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Matapos sabihin sa kanya na huminto sa pagsisikap na maging isang MC siya ay tumungo sa ahensya at naglagay ng isa pang magiliw na harapan para sa bagong modelo si Izumi bago umupo sa dressing room at nag-isip muli noong tinawag siya ng lahat na isang pangit na human giraffe. Pagbalik sa paaralan nakipagkita si Mei kay Yamato para lumabas ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa uri ng mga bagay na tinatalakay niya kay Kai bago umalis ng mag-isa. Kinabukasan nakita niya si Aiko at sinubukang makipag-usap ngunit tumakbo si Asami kay Megumi upang tanungin kung gusto niyang mag-hangout ng magkasama. Sinabi ni Megumi na narinig niya ang lahat tungkol sa kanyang eating disorder at pinuri siya sa pagsasakripisyo para sa pag-ibig bago humingi ng ilang tip dahil makakatulong ang mga ito sa kanya na maging isang mas mahusay na modelo. Pagkatapos sumang-ayon sa hangout tinanong ni Aiko si Mei kung gusto niyang sumali ngunit nakita niyang nanlilisik si Megumi at sinabing mayroon na siyang sariling mga plano. Nag-iisa muli si Mei at sinubukang kumbansihin ang kanyang sarili na hindi ito isang malaking bagay ngunit pagkatapos maalala kung gaano kasaya ang buhay kamakailan ang sakit ay nagsimulang mabuo. Samantala dinala ni Megumi ang mga babae sa isang espesyal na restaurant at patuloy na pinag-uusapan kung paano siya konektado sa may-ari habang si Aiko ay nagsimulang maramdaman na may nangyayari.
Noon lang nilampasan ni Kai si Mei at huminto para tanungin kung bakit parang malungkot siya, ngunit ang tanong na iyon ay nauwi sa pagpapakawala ng mga luhang pilit niyang nilalabanan, kaya humingi siya ng tawad sa pagiging crybaby at sinabing wala itong dapat ipag-alala. Pagkatapos ay lumapit siya at sinabi sa kanya na itigil ang pagtatago ng kanyang nararamdaman sa lahat ng oras at dinala siya sa isang palaruan kung saan ipinaliwanag niya kung paano siya talagang isang weirdo para sa pag-udyok sa lahat na maging mas mahusay kapag malinaw na nahihirapan pa rin siya sa pangunahing tiwala sa sarili. Matapos niyang aminin na nami-miss niya ang kanyang mga kaibigan at si Yamato, sinabihan siya nito na kumilos at bawiin sila sa halip na maghintay na may mag-aayos ng lahat. Sa tanghalian kinabukasan hinanap niya si Yamato at tinanong kung maaari silang maglakad pauwi ng magkasama, ngunit sinabi nitong may mga plano na siya kaya nangako siyang maghintay hanggang sa matapos siya. Sa wakas muli silang naglalakad ng magkasama at iyon ang nagpaparamdam sa kanya ng higit na optimistiko, ngunit pagkatapos ay sa panahon ng trabaho sa susunod na araw si Kai ay nagpakita upang makipag-usap at nagtanong kung mayroon siyang anumang mga plano sa Yamato. Pagkatapos niyang sabihin na wala talaga silang planong date, tinanong niya kung gusto lang ba nilang maging boring na mag-asawa dahil gusto niyang laging makipag-date kung may babae siya. Curious siya kaya tinanong niya kung mayroon pa siyang espesyal sa buhay niya at sinabi niyang may isang tao, ngunit ang pag-ibig ay isang panig. Pagkatapos ay pinasalamatan niya siya para sa pag-uusap sa playground at sinabing talagang nakatulong ito sa kanya at sinimulan niyang ilarawan kung paano siya nasa isang madilim na lugar bago ang kanyang espesyal na tao ay nagsabi ng ilang mga salita na nagpabago sa paraan ng kanyang pag-iisip. Ipinaliwanag pa niya ang mga detalye ng isang espesyal na tao na nagsimulang maging pamilyar hanggang sa itinuro niya ang mukha nito at sinabing ito ay palaging siya. Kinabukasan kumalat ang tsismis sa buong paaralan tungkol sa kung paano madaling niloko ni Mei si Yamato kasama si Kai para sa mga tiket sa theme park. Habang bumabagyo si Yamato para hanapin si Kai, humingi siya ng paumanhin kay Mei dahil hindi niya napagtanto na ang kanyang imbitasyon na makita ang theme park na magkasama ay magdudulot ng napakaraming drama. Nang makita niya si Megumi sa isang bintana at sinimulang eye-connect ang mga tuldok na hanap ni Yamato ang mga ito at sinubukang humingi ng mga sagot mula kay Mei Kai, ipinagtanggol siya ni Mei Kai at sinabing inimbitahan lang siya nito na pasiglahin ang kanyang loob dahil naiinis siya sa palaging pagkagutom sa kanyang atensyon. Sinabihan siya ni Yamato na tumahimik na lang, ngunit lalo lang siyang lumakas at sinabing wala siyang karapatang magreklamo nang hindi niya makita na ang babaeng sinasabi niyang mahal niya ay nahihirapan. Sinubukan ni Yamato na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Kei na siya ay palaging isang walang kabuluhang wannabe na palaging binabaliwala kung ano ang alam niyang tama upang magkasya at mapasaya ang iba. Nang marinig ito, sinubukan siyang patumbahin ni Yamato, ngunit humarap siya gamit ang isang pangit na jawbreaker na nagpatulog sa mga binti ni Yamato. Ipinagpatuloy ni Kai ang paalitang pananakit sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Yamato na ang nangyari sa nakaraan ay nagpapadali para sa kanya na maunawaan si Mei, ngunit ipinangako ni Yamato na patuloy na ipaglalaban siya kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat tungkol sa nararamdaman niya. Pagkatapos ay napagtanto ni Kai na si Yamato ay hindi ang parehong walang gulugod na ahas na dati at sinabi niya na talagang gusto niya si Mei bilang isang tao at hinayla ang buong pagkabansot upang makita kung sineseryoso niya ito. Pagkatapos humingi ng paumanhin para sa paggulo sa kanyang perpektong jawline, umalis siya at humingi ng paumanhin si Yamato sa kanya para sa hindi pag-unawa sa kanyang pinagdadaanan. Pagkatapos niyang humingi ng paumanhin dahil hindi niya nakitang nasaktan ang kanyang damdamin, hinayla siya nito sa lupa at nangakong gagawing mas mabuti. Kinaumagahan na bigla sina Asami at Aiko sa mga placement ng pagsusulit bago dumating si Mei upang makipag-usap sa kanila. Pagkatapos magmungkahi ni Asami na lumabas ng magkasama, pinasalamatan niya ang mga ito sa hindi nila pag-abandona sa kanya, ngunit pareho silang nagpapaalala sa kanya ng pangako na laging tumulong saan man niya ito kailangan. Sa sandaling iyon nagpakita si Yamato at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapa-curious sa kanila, kaya tinanong nila siya upang malaman kung sa wakas ay nasira sila. Samantala nakita ni Megumi si Momoko na naghihintay sa kanya at nagpa siya na huwag pansinin siya, ngunit ang isa sa kanyang mga tagahanga ay nagsimulang mag-isip sa labas ng kahon sa unang pagkakataon sa kanyang walang kwentang buhay. Sa tanghalian pinakain ni Yamato kay Mei ang kanyang sandwich sa rooftop bago ipakita sa kanya ang mga opsyon sa hotel para sa kanilang oras sa theme park. Habang pinag-uusapan nila ito, nakatanggap si Kai ng mga papuri mula sa dalawang random na lalaki na hindi makapaniwala na nasuntok nga niya si Yamato.
Pagkatapos ay nakita niya si Megumi at dinala siya sa labas para tanungin kung bakit niya binubuli si Mei, ngunit sinabi niyang wala siyang alam tungkol dito at sinabi niyang wala siyang karapatang manghusga pagkatapos niyang subukang agawin siya kay Mei. Matapos ipaalala sa kanya na siya man lang ang may hawak ng mga bola sa kanyang nararamdaman, tinanong niya kung talagang gusto niya si Yamato dahil diretso sana itong pumunta sa kanya sa halip na makipaglaro ng chess sa lahat ng kanyang kakilala. Nagtanong pa siya kung bakit siya nagpapanggap sa lahat ng tinatawag niyang mga kaibigan, ngunit siya ay nag-snap at sinasabing ginagawa niya ang lahat para mapanatiling masaya sila. Matapos sabihin na ang kanyang karera sa pagmamold ay hindi magiging isang sunog sa basurahan kung itinigil niya ang lahat ng kanyang oras sa pagiging isang baliw na naghahanap ng atensyon, bumalik siya sa loob. Sa klase makalipas ang ilang minuto, nagpabalik-balik sina Aiko at Asami sa isang regalo hanggang sa magpakita si Megumi at magtanong kung tungkol saan ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Asami na para talaga ito kay Mei dahil sa wakas ay mapapawalang bisa niya ang kanyang V-card, ngunit agad na inilipat ni Megumi ang paksa upang tanungin kung gusto nilang tumambay at posibleng makipagkita sa ilang celebrity. Tinanggihan ni Aiko ang alok at sinabihan siyang kunin si Asami, ngunit tumanggi din siya para malaman nila ang regalo para kay Mei. Megumi pagkatapos ay ipinaliwanag ang lahat ng mga benepisyo ng pakikipag-hangout sa kanya upang matiyak na naiintindihan nila at kalaunan ay hayaang mawala ang kanyang mapanghimasok na mga kaisipan. Kaya sinabihan siya ni Aiko na itigil ang pag-iisip na sasambahin siya dahil marunong siyang ngumiti para sa isang kamera. Biglang sinira ni Little Miss Perfection ang karakter at naglakbay sa memory lane na nagpapaalala sa kanya kung paano siya napunta sa gulo dahil sa kawalan niya ng ama at ng isang deadbeat na ina sa gulo na pilit niyang tinatago. Sa lugar ng karaoke mamaya, nagalit siya sa pagpapakita ni Momoko, kaya sinabi ni Tako na inimbitahan siya nito at hiniling niyang malaman kung bakit hindi muna siya kinonsulta. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagtayo upang umalis kasama ang iba pang crew at sinabi sa kanya na tiniis lamang nila ang kanyang halatang kawalan ng sentido komon dahil siya ay karaniwang isang pitakan ng tao na nagbayad para sa lahat ng gusto nila. Pagkatapos nilang umalis, tumungo siya sa studio para sa isang photoshoot, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Asami na maraming buzz online pagkatapos ng huling paglabas ng magazine. Sa kanyang pag-alis upang simulan ang shoot, tinitingnan ni Megumi ang mga komento online at napagtanto na sa wakas ay nakita na ng lahat ang kanyang tunay na kulay, kaya lumabas siya at patuloy na sinusubukang tumawag sa isang tao habang nasa tren. Makalipas ang ilang minuto, nakita siya ni Kai na naglalakad papunta sa isang grocery store at pinapanood niya habang pinupuno niya ang shopping basket ng sapat na chips para magdulot ng atake sa puso. Pagkatapos ay naiisip niya noong una niyang sinimulan ang pag-aalaga sa kanyang hitsura at napagtanto na kailangan niyang kumilos na parang isang walang hiyang bop para lamang maakit ang mga karaniwang dudes. Habang siya ay nakabalik sa kanyang lugar at binasag ang kanyang telepono sa pagkabigo, natapos ni Megumi ang pag-iimpake para sa kanyang katapusan ng linggo kasama si Yamato at napagtanto na ang kanyang ina ay sumilip sa buong oras. Kinabukasan huli na siya gaya ng nakasanayan at humingi siya ng tawad sa istasyon, ngunit halos hindi siya makapag-isip ng maayos dahil hindi pa niya ito nakitang nagbihis. Napansin niya ang kakaibang reaksyon nito at sinubukan niyang tumakbo pabalik sa bahay, ngunit hinayla siya nito pabalik para makasakay sila sa tren sa oras. Ilang minuto lang nakatulog si Yamato habang hawak ang mga kamay niya, kaya sinubukan niyang magpakyut habang alam niyang madudurog siya ng bigat nito kapag nahulog siya. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa theme park, sinubukan niyang maghanap ng mapa, ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala tungkol doon at kinaladkad siya sa unang biyahe. Pagkatapos ng ilang oras na paulit-ulit na pag-atake sa puso niya, nakarating sila sa isang fountain at tinanong niya kung nagsaya ba siya bago makitang naging talon ang kanyang mga mata. Agad siyang humingi ng tawad at nagtanong kung gusto niyang umalis, ngunit pinigilan siya nito at sinabing gusto niyang i-enjoy ang bawat sandali na kasama siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang gugulin ang natitirang araw sa pagbisita sa mga atraksyon na maaari niyang mabuhay bago magpahinga upang makakuha ng pagkain. Sa susunod na sandali, nagpakita si Noji kasama ang kanyang kapatid na si Daichi na nagpapaliwanag na hindi siya titigil sa pagmamakaawa sa kanya na dalhin siya. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na magsimulang bumalik, tinanong niya kung magiging okay ba siya mag-isa, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at tumakbo kay Mei. Pagkaalis ni Daichi, inakusahan ni Noji si Yamato na sinusubukang itago si Mei sa kanyang sarili at sinabing hindi niya ito bibitawan sa natitirang bahagi ng araw. Nang bumalik sila para maghanap ng atraksyon, nakahanap siya ng masasakyan at muling hinablot si Mei para pigilan siya.
Samantala nakarating lang si Momoko sa lugar ni Megumi upang suriin siya ngunit tumanggi siyang magbukas at nagtanong kung bakit siya nag-abala pa na pumunta kapag napupuot siya sa kanya tulad ng iba. Habang ang kanyang mental breakdown ay umabot sa mga kritikal na antas, si Mei ay nagpapatuloy sa kanyang oras ng kanyang buhay hanggang sa gabi. Pagkatapos ay binuhat ni Yamato si Naji pabalik sa silid ng hotel at inihiga siya sa kama habang si Mei ay nabigla sa laki ng silid at natanong niya ito. Matapos makaupo humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya maibigay ang buong karanasan dahil kay Naji ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil hindi niya naisip na pumunta sa isang theme park kasama ang isang mainit na kasintahan. Bago pa siya makapagdetalye nakatulog ito kaya nilapitan niya ito para tingnang mabuti at hinaila para sa isang cuddle session. Matapos ipaalala sa kanya na huwag gisingin si Naji, tinanong niya kung maaari ba silang hawakan ang isa't isa at nagpa siya na panatilihing kontrolado ang kanyang magnum. Kinaumagahan nagising siya sa kama nang matapos itong maligo at sinabing baka pinapainom niya ang kanyang mga melon habang natutulog siya. Bago siya makasigaw niyakap siya nito bago tumawag mula sa ahensya at sinabing hinahanap nilang lahat si Megumi. Matapos maibalik si Mei sa istasyon ng tren kasama si Naji, tumakbo si Yamato upang hanapin si Megumi na nasa kanyang lugar pa rin na papalapit sa pagiging crackhead. Nagpakita si Momoko upang kausapin siya mula sa kabaliwan ngunit tumanggi pa rin siyang magsalita kaya tumalikod si Momoko upang umalis kaagad bago lumitaw si Yamato at nagtanong kung buhay pa siya. Pagkatapos ay tumungo siya sa kanyang pintuan at sinabihan siyang magbukas kasama si Momoko ngunit sinabi ni Megumi sa kanilang dalawa na iwanan siya ng mag-isa dahil lahat sila ay wala talagang pakialam sa kanya. Sinabi pa niya na gusto niyang mapag-isa dahil lahat sila sa huli ay magtatraidor sa kanya at iyon ay nagpapaalala kay Yamato kung kailan sinabi ni Mei ang isang bagay na katulad nito kaya mahinahon niyang ipinaliwanag kung bakit hindi maganda para sa kanya ang pamumuhay na may ganoong paniniwala. Pagkatapos niyang ipaalala sa kanya na may mga tao pa rin na totoong nagmamalasakit sa kanya. Humihingi ng paumanhin si Momoko dahil wala siya sa panahong kailangan niya ng tulong. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Megumi na itigil ang pagkukunwari ngunit patuloy siyang humihingi ng tawad at nagtanong kung maaari siyang lumabas at ibahagi ang kanyang nararamdaman sa kanila sa halip na manatiling nakakulong sa kanyang mga chips. Sa susunod na sandali pumunta si Megumi sa gilid at nagsimulang sumigaw tungkol sa kung paano walang sino man ang gumawa sa kanya ng unang pagpipilian. Ngunit pagkatapos tinanong ni Momoko kung bakit mahalaga sa kanya kung ano ang iniisip nila at sinabi sa kanya na tumuon sa pagpapahusay ng hindi naglalagay ng palabas na magustuhan ng lahat. Pinaalalahanan siya ni Momoko na palagi na niyang tinatrato siyang parang bituin bago pa man siya maging kumpiyansa sa kanyang hitsura. Nang marinig ang lahat ng ito ang mga mata ni Megumi ay nagsimulang magbabad kaya sa wakas ay binuksan niya ang pinto upang matuno sa mga bisig ni Momoko. Habang gamaan ang pakiramdam ni Yamato na malaman na magiging okay siya nakita niya si Mei na nag-aalala rin kay Megumi. Sa paglaon dumaan siya sa ahensya para humingi ng paumanhin para sa pag-aayos ng lahat at nakipagkita kay Momoko sa labas pagkatapos niyang mapanatili ang kanyang trabaho. Sa paaralan kinabukasan nakahanap siya ng isang grupo ng mga pananakot na liham mula sa mga mapait na tagahanga niya at tinatanggap niya na hinding-hindi siya magiging mainit na diyosa na dati nilang sinamba. Habang sinisimula ni Asami na mapansin kung paano palaging dinadala ng iba sa klase ang kanyang mesa sa labas sinubukan ni Momoko na kausapin ang kanyang pinakamalalaking haters ngunit natarante sila at halos atakihin siya dahil pinili pa rin niyang ipagtanggol si Megumi pagkatapos ng nangyari. Pagkalipas ng mga araw nahanap ni Megumi si Asami kasama ang kanyang mesa at sinubukan siyang pag-alitan na iniisip na siya ang palaging gumagalaw nito. Ngunit pagkatapos na tawagin siya ng dalawang haters na isang spineless wannabe, sinabi niya kay Megumi na pagod na siya sa pambubuli at nagpa siya siyang kunin ang mesa sa loob tuwing makikita niya ito sa hallway. Nalito si Megumi at nagtanong kung bakit naging mabait pa rin siya pagkatapos ng lahat ng nangyari kaya sinabi sa kanya ni Asami na nag-enjoy siya sa panahong magkasama sila kahit na karamihan ay peke. Pagkatapos magpasalamat sa kanya hinawakan ni Megumi ang mesa at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil mas marami na siyang pinagdaanan na naging dahilan ng pagpatak ng mga luha ni Asami. Pagkatapos ay dinadala ni Megumi ang kanyang bagong pagkakakilanlan sa isang hakbang sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang signature hairstyle bago ang susunod na shoot at pinuri siya ni Asami sa pagiging malakas at sinabing hindi niya maisip na putulin ang kanya. Tumugon si Megumi sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ihinto ang pagkahumaling sa kung ano ang iniisip ng mundo para talagang umunlad siya sa kanyang karera at hindi maging isang one-hit wonder.
Sa paglipas ng mga araw bumalik si Megumi sa mga pabalat ng magazine at patuloy na ginagawa ni Mei ang kanyang relasyon kay Yamato. Makalipas ang ilang linggo ipinaalala sa kanya ng kanyang ina na malapit na ang summer festival at tinanong niya kung aanyayahan niya siya. Ngunit siya ay nahihiya at kumikilos na parang platonic pa rin sila. Sa araw ng festival natapos siya sa trabaho at nakahanap siya ng text mula kay Asami na nag-imbite sa lahat na magkita-kita sa isang rebulto para magkasama silang magsaya. Makalipas ang ilang minuto nagpakita siya at humingi ng paumanhin sa pagiging huli habang hinahabol ang kanyang hininga. Tinanong ni Asami kung bakit hindi sumipot sina Megumi at kaya ipinaalala ni Aiko sa kanya na hindi lahat ay walang trabahong iyakin. Kapag nakarating na sila sa lugar ng pagdiriwang napaisip si Mei kung gaano kaganda ang hitsura ng mga batang babae sa kanilang mga yukata at naisin niyang magsuot ng isa. Ngunit sinabihan siya ni Yamato na huwag mag-alala dahil palagi siyang magmumukhang hottie sa kanya kahit ano pa ang suotin niya. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsubok sa napakaraming aktibidad umabot na ang tiyan ni Asami kaya nagpasya silang lahat na umuwi dahil ilang oras pa ang firework display. Nang makabalik si Mei tinanong ng kanyang ina kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag at sinabihan siyang magpalit para makapagsuot siya ng yukata. Pero sabi niya walang kwenta dahil nakapunta na siya sa festival. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ng kanyang ina ang pagdiriwang ng paputok at sinabing ito ang perpektong pagkakataon para ipakita kay Yamato na talagang nakikipag-date siya sa isang body. Lumipas ang mga oras at tinutulungan pa rin niya si Mei na maghanda habang ang iba ay nanunood na habang nagsisimulang tumunog ang mga paputok. Pagkatapos maghanda pinadalhan ni Mei si Yamato ng text na humihiling na magkita kami sa shrine at tumakbo siya para makarating sa kanya sa oras. Samantala nakita ni Kei si Megumi na umaalis sa isang tindahan at nagtanong kung bakit hindi siya pumunta sa festival. Kaya sinabi niya sa kanya na nakaka-stress ang pakikipagkilala sa mga bagong tao at ginagamit siya bilang halimbawa dahil parang isang impyerno ang buhay niya pagkalipas ng halos isang oras tumunog ang huling paputok at si Mei na tumatakbo pa rin sa shrine ay nagsimulang maging emosyonal habang naaalala niya ang huling pinanood niya kasama ang kanyang ina at ama noong siya ay nabubuhay pa. Pagkarating sa shrine humingi siya ng paumanhin sa pagtawag sa kanya at hindi siya nakarating sa oras ngunit halos hindi niya marinig ang isang salita na sinasabi nito habang ang bawat pulgada ng katawan nito ay nahuhumaling sa kagandahan nito. Nang hindi niya napagtanto na pinag-iisipan niyang isama siya sa hapunan patuloy siyang humihingi ng paumanhin sa pag-aaksaya ng oras niya hanggang sa hinayla siya nito para yakapin at kinulong siya sa isang mainit na halik. Habang naglalakad kasama niya makalipas ang ilang araw na wala sa isip niya si Mei habang nangangarap siya ng hinaharap na kasama niya hanggang sa tinanong niya kung napapagod na ba siya. Nang makarating sila sa kinalalagyan niya iminumungkahi niyang lumihis muna para maglakad ng kaunti at pumayag siya kaya sinabi niya sa kanya na sa wakas ay nababasa na niya ang isip niya. Nalilito siya kaya ipinaliwanag pa niya na natuto siyang malaman kung ano ang gusto nito mula sa kanyang mga ekspresyon dahil hindi siya gaanong nagsasalita ngunit sinabi rin niya na kailangan niyang marinig sa kanya ang tatlong magic words. Habang nagsisimula siyang makaramdam ng sama ng loob tungkol sa paggugol ng araw na wala siya naghahain si Naiti ng pagkain na puno ng kanyang mga gamot at tinanong niya kung bakit siya lumalaktaw sa pag-aaral dahil ngayon lang siya nagsimulang pumasok muli. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na pinapalitan niya si Mei at umakyat sa kama para yakapin para gumaan ang pakiramdam niya. Bumalik sa paaralan pagkaraan ng ilang oras patuloy na nag-iisip si Mei na hindi siya nakikita kaya sinabihan siya ni Aiko na pumunta sa kanyang lugar kahit na kailangan niyang umalis ng medyo maaga. Makalipas ang ilang minuto bumalik siya sa bahay at nag-impake ng wellness kit sa tulong ng kanyang ina ngunit pagkatapos makalapit sa kanyang kinaroroonan pumasok ang kanyang insecurities at nagdadalawang isip siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang magpadala muna sa kanya ng isang text at nasasabik siya nang makita ito kaya sinubukan niyang maghanda ngunit pagkatapos ay bumalik si Naji at kinuha ang kanyang telepono bago siya tinawagan at sinabing ayaw niya itong makita. Nagsimulang magpanik si Mei at iniisip na sa lahat ng pagkakataong itinataboy niya siya dahil sa pagtatangkang lumapit ay nagdudulot ito ng galit sa kanya kaya tumalikod siya para umuwi. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Naji si Yamato na kumain ngunit tumanggi siya maliban kung ibabalik niya ang kanyang telepono at kumbansihin ang kanyang sarili na tiyak na naiintindihan ni Mei na nagseselos lang si Naji. Samantala ang panic attack ni Mei ay malapit nang maabot ang red zone ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Asami upang tanungin kung kailangan niya ng motibasyon. Matapos marinig na pauwi na siya sinabi niya sa iba kaya kinuha ni Kenji ang telepono para sabihin sa kanya na walang stickman ang tatanggi sa pagkakataong maubos ang kanyang tubo ng kanyang mainit na kasintahan.
Pagkatapos sabihin ni Masashi ang parehong bagay kinuha ni Kai ang telepono at tinanong ang mga detalye ng nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tiyak na ito ang lahat ng plano ni Neji dahil hindi kailanman sasabihin ni Yamato ang ganoong bagay kaya nagpasalamat siya sa kanya at nagpasyang tapusin ang kanyang nasimulan. Sa sandaling iyon hinanap ni Megumi ang iba at sinabing iniisip niyang bigyan ng espesyal na pagbisita si Yamato kaya hinaila siya ni Momoko palayo upang kontrolin ang kanyang pagkahumaling. Habang naglalakad pabalik si Mei sa kinaroroonan ni Yamato sinubukan ni Neji na patulugin siya ngunit patuloy siyang naghihintay ng isang text at agad na inagaw ang telepono ay tumunog ito ngunit ito pala ay si Hayakawa. Sinuri muna niya upang matiyak na wala siyang masyadong sakit at nagpatuloy na sabihin sa kanya na sa wakas ay nakahanap na siya ng taong gusto niyang seryosohin. Matapos siyang batiin ni Yamato sa pagsuko sa kanyang one-night stand na negosyo sinabi sa kanya ni Hayakawa ang pangalan ng panaderia kung saan nagtatrabaho ang babae at sinabing susunduan niya siya para makipag-date. Napagtanto ni Yamato na ito ang parehong panaderia kung saan nagtatrabaho si Mei ngunit ibinaba ni Hayakawa ang tawag bago siya makakuha ng higit pang mga detalye. Pagkatapos ay ginugol ni Yamato ang susunod na ilang minuto na sinusubukang papaniwalan ang kanyang sarili na si Hayakawa ay may bagay para sa nasa katanghaliang gulang na panadero at sa kanyang labis na paggamit sa ibabang labi ngunit hindi gumana ang maling akala at nagsimula siyang magpanik sa pag-aakalang itatapon na siya ni Mei. Sinubukan ni Neji na pakalmayan siya ngunit tumanggi siya at sinubukang umalis kaya itinulak siya nito pababa para wala siyang sapat na lakas para tumakas. Noon nasa labas na si Mei sa kanyang lugar ngunit ang simpleng pagpindot sa doorbell ay biglang naging pinakamapanganib na misyon na nasimulan niya. Sa pagdami ng kanyang insecurities at takot sa bawat minuto gumugugol siya ng ilang minuto sa pagsisikap na itulak ang buton at kalaunan ay tumakbo sa likod ng isang poste upang mag-espiya umaasa na lalabas lang siya ng walang dahilan. Sa susunod na sandali isang fun-sized lover boy ang nagpakita na may dalang mga bulaklak at nakaranas din ng parehong problema kaya lumapit siya para tanungin kung pinuntahan niya si Neji. Pagkatapos niyang aminin ito at sabihing hindi siya siguradong magugustuhan niya ang kilos sinabihan siya nito na magtiwala sa kanyang bituka at bumalik sa poste upang magtago habang isinusuot niya ang kanyang big boy na pantalon at tumunog ang kampana. Matapos sumagot si Neji at tumungo sa pinto sinamantala ni Yamato ang pagkakataong iyon upang makatakas ngunit nagtago si Mei sa pinakamasamang sandali na posible kaya tumakbo siya lampas sa kanya at hindi nila ito namalayan. Pagkatapos ay nakarating siya sa panaderia sa tamang oras upang makitang umalis si Hayakawa kasama ang bagong batang babae na nagtatrabaho doon at ibinalik ang kanyang katinoan bago siya makita ng panadero at nagsimulang magliwanag ng mas mahirap kaysa sa mga tagahanga ng Kendrick Lamar pagkatapos ng pagganap ng Super Bowl. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang sipon upang makatakas sa pagyayakapan ngunit pinahintay siya nito at tumakbo papasok upang dalhan siya ng mga pagkain. Sa kabutihang palad nagpakita si Kai at nangakong sasakupin siya bago siya itulak na iligtas si Mei mula sa pagkabaliw. Sa oras na iyon si Neji ay nasa pintuan pa rin kasama ang kanyang kaibigan nagpapasalamat sa kanya sa pagiging maalalahanin at ginamit ni Mei ang kanilang pagmamahal bilang pagganyak upang subukang tawagan muli si Yamato. Sa sandaling iyon inilabas din niya ang kanyang telepono upang tawagan siya ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang tawag at sinagot kaagad bago maubos ang baterya. Habang nakansela ang tawag na kumbinsi si Mei na kinamumuhian niya siya ngayon at gumagala-gala na parang nawawalang tuta bago makarating sa lugar kung saan madalas silang nagkikita para sa mga date. Makalipas ang ilang minuto sinubukan niya itong padalhan ng text ngunit sa wakas ay nahanap na siya nito at huminto upang kontrolin ang kanyang baga. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag nagsimula itong umiyak at tumakbo sa kanya para sa isang mahigpit na yakap kaya niyakap niya ito ng malapit upang matiyak na bumuti ang kanyang pakiramdam. Dahil sa wakas ay natutunan na ng mga lovebird na magtiwala sa isa't isa hahayaan ba siya ni Mei na matikman ang ipinagbabawal na prutas o magluluto ba si Megumi ng bagong taktika para nakawin siya ng tuluyan.